Habang ang ibang manlalaro ay nahihirapang mabuhay sa laro ng sindak. Ikaw naman ay direktang nakipag-ugnayan kay Panginoon ng katatakutan na si Liu Ruyan. Hindi lamang ikaw ay walang hanggan na nakakapagtagumpay sa iba't ibang mahiwagang pagsubok, kundi nakahanap ka rin ng iyong nawawalang pamilya sa pamamagitan ng paglabag sa kaayusan ng mundo. Sa katunayan, 10 taon na ang nakalipas. Mula nang unang buksan mo ang laro at sumali sa pagsubok, hindi ka na muling nakalabas ng matagumpay. Kaya naman ikaw ay naipit sa ganitong nakakatakot na mundo ng laro na natagpuan sa loob ng 10 taon. At dito, mayroon kang isang pamilyang hindi magkasundo. Isang ama na mainitin, isang mapagmahal na ina, at isang 10 kapatid na babae. Ngunit habang ang buong pamilya ay nagdiriwang ng iyong ika-10 kaarawan, ikaw ay biglang nawalan ng malay. Natapos na ang pagpapanatili ng laro. Manlalaro na si Shen Fang. Maligayang pagdating sa kalaliman ng sindak. At nang muli mong binuksan ang iyong mga mata, ang pamilya sa harap ng mesa ay nawala na. Sa halip may 2 lalaki at isang babae. At ang iyong biglaang paglitaw ay agad na nagdulot ng tensyon sa kanila. Nang makita ang iyong mukhang naguguluhan, nakahina ako ng maluwag. Isa kang manlalaro. Ang ingay na ito ay nagulat sa akin. Pare, huwag ka nang tumayo dyan. Halika, umupo ka. Magpalitan tayo ng impormasyon para mas madali ang pagdaan. Ang mga salita ng tatlo ay nagdulot sa iyo ng pagkalito. Pero sa kalooban mo, umupo ka sa tabi ng mesa. Dito mo lang napansin ang puting mesa sa bahay. Hindi mo alam kung kailan ito naging itim. Mukhang nababad ito sa maraming dugo. Kung makita ito ng ina, siguradong muling mapapagalitan ang ama. Ang ina ay talagang ayaw sa dugo, na nagkalat sa buong bahay. Pero nasaan sila? Ano namang impormasyon ang mayroon ng isang baguhan? Basta't hindi ka maging pabigat, ayos na. Nakumpirma ng binatang may salamin na walang ibang kakaiba sa silid na ito. Nagtanaw siya sa iyo at sumagot. Hintayin na lang ang paglabas ng misyon sa laro. Magtulungan tayong lahat. Mas magiging maganda kung may gantimpala sa baguhan. Ang babae na nakasuot ng leather pants ay nakasandal sa upuan. Sa 3 tao, tanging siya lamang ang may kakaibang tingin sa iyo. Parang may kaunting alon ng espiritual na enerhiya. Ngunit batay sa usapan ng ilang tao. Sa puntong ito, puno na ng mga tanong ang iyong isipan. Wala ka talagang pinansin. Nang matiyak mong nakita na nila ang malakas na espiritu na ganap na iba. Sa huli, nagtanong ka pa rin. Pasensya na, kayo ba 3 ay mga tao? Nang lumabas ang salitang ito, ang mga balahibo ng 3 ay tumayo. Agad silang naging alerto at tumayo. Ang lalaking may salamin ay hindi alam kung saan kumuha ng isang kalawangin na kutsilyo. Ang talim ng kutsilyo ay naglalabas ng nakakatakot na espiritual na enerhiya. Ang natitirang 2 ay kusang umiwas sa kanya. Mukhang medyo natatakot sila sa kutsilyong iyon. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon pa rin sa iyo. Gayunpaman, ang kaunting espiritual na enerhiya sa kutsilyo ay hindi maihahambing sa nakakatakot na bahay na ito. Sa totoo lang, napakalayo ng pagkakaiba. Anong ibig mong sabihin, kuya? Huwag mo akong takutin, hindi ka ba tao? Ang malakas na lalaki ay nakadikit sa pader, pawis na pawis. Siya na nakasubok lamang ng isang misyon. Masasabi lang nakakalabas niya lang sa estado ng baguhan. Talagang hindi siya katapat ng malakas na espiritu. Ang babae sa balat na pantalon ay mukhang kinakabahan din. Ang pagtingin sa kanya ay naging puno ng takot. Kung sa simula pa lang ng misyon ay nakatagpo ng isang malakas na espiritu. Ito ay talagang maituturing na isang pangarap na simula. Ang mga ekspresyon at galaw ng 3 tao ay hindi mukhang scripted, kung hindi dahil sa nakapaligid na nakakatakot na enerhiya. Nagsisimula ka ng magduda kung ito ba ay isang panaginip o bumalik sa realidad. Manlalaro ng laro, nakapasa sa misyon. Ang mga alaala ng 3 tao ay biglang nagsimulang sumalakay sa iyo. Ikaw rin ay sabik na tumayo. Ngunit ang galaw na ito ay muling nagdulot sa 3 tao sa sala na umatras ng mabilis. Kayo ang mga manlalaro ng larong ito. Ako rin ay manlalaro. Ako ay isang buhay na tao. Sa oras na ito, ikaw ay labis na nasasabik at hindi makapag-usap ng maayos. Ngayon, ikaw ay tiyak na ang 3 nasa harap mo ay tunay na buhay na tao. 10 taon na. Sa wakas, nakita mo na ang mga buhay na tao. At hindi ang mga malalakas na espiritu. Hindi ito espiritu. Hindi lamang siya isang baguhan, kundi isa ring baliw. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang lalaking may salamin. Ngunit ang mahiwagang kutsilyo sa kanyang kamay ay mahigpit pa ring hawak. Pare, huwag kang mag-alala. Ang tao ay nakakatakot sa tao, 3 tao ang matatakot. Nakahina rin ng maluwag ang malakas na lalaki. Tanging ang babae na nakasuot ng pantalon na balat ang hindi nagsasalita. Siya ay nakakuha ng kakaibang amoy mula sa labis na nasasabik na ikaw. Nakahuli ng isang hindi pangkaraniwang amoy. Matapos magpakatatag at makipag-usap. Sa wakas, ikaw ay tiyak. Ang larong ito na tila na itigil ng 10 taon. Ay muling pumasok ang mga manlalaro. Ang lalaking may salamin na may G na ESA. Ang lalaking may kalamnan na may I na Zongking. Ang babae na nakasuot ng pantalon na balat na may I na E Widenye.
Ang tatlong tao ay mga manlalaro. Ikaw ay kahit na unang beses na nagbukas ng iyong panel ng manlalaro. Manlalaro si Shen Fang. Hindi kilalang pagkakaroon. Hindi matukoy ang espiritual na enerhiya. Espesyal na kaloob, nakakabit na dugo, tunay na malakas na espiritu. Mainit na paalala. Kailangan ng manlalaro na tapusin ang bawat misyon sa pagsubok. Upang makaalis sa laro at makuha ang gantimpala, bumalik sa totoong mundo. Huminga ka ng malalim, kahit hindi mo alam kung ano ang nangyari kagabi. Ngunit basta't may kahit kaunting pagkakataon na makaalis dito. Hindi ka susuko. Nagpursige ka ng maraming taon ngunit nagtagumpay sa kabiguan. Hindi mo inasahan na sa ika-10 taon ay magkakaroon ng pagbabago. Sa sandaling ito, isa lamang ang layunin mo sa puso. Anumang nilalang na humaharang sa layuning ito, ay tiyak na wawasakin mo ng walang awa. Kahit pa ang mga bagay na nagdudulot ng sakit ng ulo sa iyong kapatid na babae. Sa mga sandaling ito, biglang may narinig ang ilan sa kanila na malamig na boses. Nagsimula ang misyon sa pagsubok. Layunin ng misyon, umalis sa komunidad ng Xianghe Garden. Dumating sa palaruan ng mga bata sa Xiangzhang Avenue. Ang lugar ng pagtanggap ay nasa pangunahing pintuan ng palaruan sa Xianghe Garden. Nang marinig mo ang abiso sa iyong tainga, naguluhan ka sandali. Hindi ba't ito ang inyong komunidad? Ang layunin ng misyon ay pumunta sa parke ng mga bata. Hindi ba't iyon ang lugar na pinupuntahan mo tuwing katapusan ng linggo? Kasama ang iyong kapatid na babae. Kaya't ganito lang kadali ang misyon sa larong ito. Ngunit ang ibang tatlong tao ay nagbago ang mukha nang marinig ang misyon. Paano magiging ganito ang Xianghe Garden? Wala bang simpleng misyon para sa mga baguhan? Paano ito naugnay sa komunidad na ito? Ang ahas na may salamin at may hawak na kutsilyo ay nagmukhang napakaputla. Ang babae sa itim na pantalon ay nagulat din. Agad siyang nagisip at nagkunot ng noo. Tanging ang matipunong si Zhuang Qiang ang nagtanong na naguguluhan. Anong nangyari? Mahirap ba ang misyon na ito? Mayroon ba kayong karagdagang impormasyon tungkol sa misyon? Hindi nagsalita ang ahas. Ngunit ang babae sa itim na pantalon ay mabigat ang tono habang nagpapaliwanag. May ilang impormasyon tungkol sa Xianghe Garden sa forum. Ang misyon dito ay madaling sabihin, ngunit talagang madali. Mahirap talaga. Sa panlabas, ang aming misyon ay pumunta sa parke ng libangan. Ngunit malinaw na kailangan munang umalis sa Xianghe community. At may mga manlalaro sa forum na nabanggit ito. Sa komunidad na ito, may isang babaeng multo na palaging naglalakad-lakad. Ang sabi-sabi ay siya ay naghahanap ng kanyang minamahal. Naghahanap siya ng 10 taon. Kung sakaling makatagpo kami ng babaeng multo sa aming pagalis, takot ako na ito ay magiging masama. Ang sinabi ni Ye ay agad na nagpabalik ng alaala kay Zongqing. Siya yung si Li Rin na may payong sa kwentong kababalaghan. Na siya mismo ang pumatay sa kanyang asawa. At itinapon siya sa ilog. Siya nga. Si ESA ay nakasandal sa upuan na parang degas na bola. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay isang kasangkapan ng sinda. Ngunit ang kalidad nito ay karaniwan lamang. Nakakasakit ito sa mga karaniwang kakaibang nilalang. Ngunit kung makatagpo ng isang malakas na espiritu tulad ni Li Rin, halos wala itong epekto. Tapos na. Ang matipunong lalaki na nakumpirma ang pagkakakilanlan ng babaeng multo. Nagsimula na ring magalala si Zongqing. Tanging ikaw ang may mukha na parang constipated. Si Li Ryan. Baka ang tinutukoy nila ay yung kilala nila. Si Li Ray na nag-confess sa akin kahapon. Naisip na hinanap niya ang kanyang mahal sa loob ng 10 taon. Dagdag pa, ang bahay ay mukhang matagal nang walang nakatira. Hindi naman ako ang hinahanap ng babaeng ito, di ba? Tinitingnan ang estado ng 3 tao. Kahit na ang iyong damdamin ng pagkasabik at saya ay halos sumabog na. Pero patuloy pa ring nag-iisip ng mahinahon. Ang simpleng layunin ng misyon ay tila nagbigay ng takot sa 3 manlalaro. Mukhang hindi magiging maayos ang kalsadang ito. Pero ngayon, hindi ka sigurado kung ang mundong ito ay, o hindi pa rin ang pamilyar na mundo ng laro. Wala na ang mga magulang. Nawala na rin ang kapatid na babae. Si Li Rain ay tila hinanap ako sa loob ng 10 taon. Pero sa aking panig, isang gabi lamang ang lumipas. Mukhang nagkaroon ng kaguluhan sa timeline. Ngayon alam na ang layunin ng misyon. Pero hindi namin alam kung gaano katagal bago makarating sa parke ng aliwan. Gaano katagal ang opisyal na countdown. Kailangan munang gumawa ng plano. Nag-isip si Eag ng sandali at unang nagsalita. Nang marinig iyon, nagsalita rin si Ee Wizenze. Kahit na ang misyon sa pagsubok na ito ay isang limitadong oras na pagtakas. Pero sa aming 4 na manlalaro may isang baguhan. Si Zongqing, kumpara sa mga karaniwang tao, ay bahagyang pinahusay ang kanyang katawan. Kaya't hindi dapat masyadong mataas ang antas ng kahirapan. Pero kailangan talagang mag-ingat sa posibleng paglitaw ni Li Rin. Tumango si ASA bilang pagsangayon. Kaya't mas mabuti kung sama-sama tayong kumilos. Sa totoo lang, kahit na makatagpo tayo kay Li Rin, kung maghihiwalay tayo, mas malaki ang tsansa ng bawat isa na makaligtas. Tumango si Ee Wizirnhi at Zongqing bilang pagsangayon. Tungkol sa iyong opinyon, hindi ito gaanong mahalaga.
Pagkatapos, dahil nakapasa na si AI ng 4 na beses, at mayroon siyang isang nakakatakot na armas, natural na naging leader siya. Pero hindi ito dahil sa kanyang pagiging responsable. Sa halip, ang sistema ng pagtatapos ng misyon ay magbibigay ng marka batay sa lahat ng pagganap ng tao upang magbigay ng gantimpala. Ang makakapagbigay ng buhay sa koponan ng mga manlalaro. Ang kapitan ay tiyak na makakakuha ng mas mataas na marka. Ang layunin ni ASA ay makuha ang karagdagang gantimpala. Siyempre, sa sitwasyong hindi siya makaligtas. Ang posisyon ng kapitan ay tiyak na walang silbi. Kahit gaano kaganda ang gantimpala, hindi ito kasing mahalaga ng buhay. Tiningnan ni ASA ang 3 sa inyo. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa pansamantalang plano at ayos. Ang aming layunin sa misyon ay pumunta sa palaruan ng mga bata. Dahil hindi pamilyar ang lahat sa kapaligiran dito. Kaya't kailangan nating bumuo ng isang grupo kapag lumabas. Ako at si Ie ay mauuna. Si Zongking at si Ren Ganyu ay nasa likuran. Huwag basta-basta mahuhuli. Ang silid na ito ang magiging panimulang punto ng misyon. Matagal na tayong nandito sa loob at walang palatandaan ng panganib. Mukhang ito ay isang ligtas na lugar. Kaya't bago opisyal na magsimula ang misyon, maaari muna tayong magsagawa ng isang pagsusuri upang maiwasan ang anumang mga bakas o mahahalagang kagamitan na mawala. Makinig ka ng mabuti sa sinasabi. Kailangan kong sabihin na kahit medyo mayabang ang manlalarong ito, pero mukhang tama ang kanyang mga ideya. Talagang may dahilan kung bakit siya nakaligtas sa 4 na misyon sa pagsubok. May isang papel sa mesa ng kape sa sala doon. Matapos magsalita si ESA, itinuro ni Widirngi ang mesa na hindi kalayuan na. Halos napabulok na ang kalahati. Lumapit tayo at tingnan. Dumating ang ilan sa harap ng mesa. Isang lumang papel na dilaw na nakadikit sa ilalim ng walang laman na base ng florera. Isang maliit na sulok lamang ang nakalitaw. Maingat na inalis ni ASA ang papel. May nakasulat na mensahe at ilang simpleng guhit dito. Kuya, ang tanga-tanga mo, ang saya-saya mo sa pagtulog. Kahit anong tawag, hindi ka magising. Uuna akong pumunta sa supermarket at doon maghihintay. Huwag kang mahuli. Ang mga simpleng guhit sa ilalim ng teksto ay baluktot. May nakasulat na Xianghe Community, Ruyon Supermarket, palaruan ng mga bata. Pero dahil sa tagal ng panahon, ang pinsala sa papel ay medyo malubha. Ang ilang mga salita at bahagi ay hindi na malinaw. Ito ay isang mapa. Si Zhuangqiang ay medyo nagulat. Mas madali kung may mapa. Hindi na magiging walang direksyon. Si ESL ay nagbago rin ang mukha. Pero hindi dahil sa mapa, kundi dahil sa malaking EA. Hindi niya inasahan na may kaunting piraso ng papel na lumabas. Si EA na nakaupo sa kabila ng mesa ay talagang makikita. Mukhang medyo magaling ang kakayahan sa pagmamasid na ito. At nang makita mo ito, napakunot din ang iyong noo. Ang sulat na ito ay talagang galing sa papel ni Xiuxiu. Pero napakaluma nito. Talaga bang isinulat ito 10 taon na ang nakalipas? Pero ang mapa sa papel ay tiyak na hindi gawa ni Xiuxiu. Alam mo nang mabuti ang kakayahan ng iyong kapatid sa pagguhit. Kahit na ganito ka-awkward, hindi niya ito magagawa. Pumunta na ba kayo sa supermarket? Dadaan sa puting ulap papuntang children's playground. Tignan natin ang supermarket mamaya. Nakatira ka na dito ng 10 taon. At nagkaroon ka ng malalim na ugnayan sa iyong pamilya. Lalo na sa iyong kapatid na babae. Ito ay isang mapa, walang duda. Ngunit ang mga mensahe sa itaas ay tila mula sa mga nakatira sa bahay na ito. Ang kuya at kapatid na babae ay maaaring mga nakatagong misyon sa pagsubok, na may kaugnayan sa supermarket na yon. Samantala, muli kayong nakatanggap ng abiso mula sa sistema. 4 na oras. Nagsimula na ang countdown ng misyon. Nag-isip ka sandali. Mula sa bahay papuntang parke ng mga bata, aabot ng 30 minuto. Napaka-abundant ng oras para sa misyon. Maliwanag na sa daan patungo sa parke ng mga bata. Kung walang hindi inaasahang pangyayari, tiyak na may mangyayari. Nagsimula na ang misyon. Suriin natin ang bawat silid muli. Tingnan kung may mga nawawalang impormasyon o pahiwatig. Magtipon tayo at umalis pagkatapos ng 5 minuto. Ngunit bago umalis, kailangan kong sabihin ang mga hindi magandang bagay ng maaga. Kung may makita akong sinuman na nagtatago ng anumang kapakipakinabang na impormasyon, o kung may masamang intensyon sa gitna ng ating paglalakbay, huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging hindi magalang. Itinaas ni ASA ang kanyang kalawangin na kutsilyo na naglalabas ng espiritual na enerhiya. Ang tono ay puno ng babala. Nakita na walang nagsalita sa kanila. Kaya't simulan na natin ang aksyon. Tumingin sa likod ng 3 tao habang sila'y umiikot. Sinadyang tumingin si AS kay Widirngi. Kung pag-usapan ng mga tao dito, ang pinakakakaibang pakiramdam para sa kanya ay ang babaeng ito. Mukhang walang panganib. Ngunit sa katotohanan, palaging nararamdaman ni AI na lahat ng kanyang mga lihim ay nahuhulaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, sinuri ng grupo ang buong bahay. Maliban sa naunang papel na may guhit na mapa, wala nang ibang mga pahiwatig. Ang 4 na tao ay nagtipon sa pintuan.
Ang iyong katawan ay medyo nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi isang uri ng kasabikan sa pagharap sa bagong mundo. Si Zongking sa iyong tabi ay tinukod ang kanyang braso na puno ng kalamnan sa iyo. Shen Dani, huwag kang matakot. Ito ay iyong unang misyon sa pagsubok lamang. Hindi ito magiging masyadong mahirap. Ako ang bahala sa iyo. Nagbigay ka ng isang mapagpasalamat na tingin. Ngunit si ESA ay may kaunting pagdududa sa kanyang puso matapos makita ito. Baguhan ay baguhan talaga. Ang misyon sa pagsubok na ito na nalampasan ni Zhuangqiang. Tila nakadepende rin ito sa swerte. Pero hindi siya nagsalita. Nakaayos na. Kailangan kong buksan ito. Para bang ang lumang pintuan na nakasara ng 10 taon ay dahan-dahang bumukas. Ang hangin ay puno ng amoy ng alikabok. Ang pasilyo sa labas ng bahay ay madilim. Bakit hindi na umiilaw ang ilaw na ito? Hindi mo namamalayan na nagsalita ka. Wala talagang ilaw sa pasilyo sa harap noon. Nag-aalala ka na baka matakot ang kapatid mong babae sa dilim? Nagpursige ka para makahanap ng ilang ilaw na may artipisyal na katalinuhan. At na-install ito. Biglang lumingon si ESA. Tinutok niya ang malamig na tingin sayo. Si EWJNG at Zhuangqiang ay tahimik ding nakatingin sayo. Dito mo lang naisip. Natutunan mong takpan ang iyong bibig tulad nila. Mukhang para sa mga manlalaro. Ang paggawa ng ingay sa misyon sa pagsubok ay isang bawal. Tungkol naman sa ilaw sa pintuan. Dito, malamang ay lumipas na ang 10 taon. Normal lang ang tumakbo. Nakikinig si ESA. Walang kakaibang tunog sa madilim na pasilyo. Pagkatapos ay muling tumingin sayo. Sinikap niyang ibaba ang kanyang boses at nagsalita. Ikaw ay baguhan. Pinapayagan kitang magkamali ng isang beses. Pero walang susunod na pagkakataon. Tumango ka na may inosenteng mukha. Tara na. Mag-ingat at huwag gumawa ng ingay. Bawat tahanan sa gusaling ito ay maaaring may nakatirang espiritu. Matapos ka nitong bigyan ng babala, baguhan. Muli ay nagbigay ng utos si ESA at siya ang nanguna palabas. Gayunpaman, alam mo na sa palapag na ito ay kayo lamang. Dahil ang iba pang mga residente ay matagal nang natakot at umalis dahil sa iyo at sa iyong kapatid na babae. Ngunit kahit na alam mo, hindi ka nagbalik. Sa wakas, nais mo pang gamitin ang 3 manlalaro upang malaman. Higit pang impormasyon tungkol sa mga misyon sa pagsubok. Ganun lang. Umabot ng 10 minuto para lamang makatawid sa pasilyo ng ika-4 na palapag. May 3 palapag pang pababa. Paglabas ng gusali, kailangan pang umalis sa komunidad. Kailangan pang tumawid sa Mahogany Avenue para makapunta sa palaruan ng mga bata. Kung hindi natapos ang misyon sa pagsubok sa itinakdang oras. Lahat ay kailangang magtipon dito. Kailangan na nating magmadali. Mukhang seryoso si Ye. Medyo maputla ang mukha ni Zongking. Ang pagtawid sa koridor ay nagdulot ng pawis sa kanyang pangitaas. Sa isang realidad na walang kakaibang pagbabago, ang kanyang mga kalamnan ay maaaring isang malaking tao. Ngunit sa harap ng malakas na espiritu sa mundo ng takot, ang tanging benepisyo ay mas maraming laman para sa pagkain. Pero ngayon may magandang balita. Ang ganitong lumang komunidad ay walang elevator. Ang hagdang-hagdang ay sunod-sunod. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang tumawid sa koridor. Kailangan lamang bumaba sa hagdang-hagdang upang makaalis sa gusali. Sa katunayan, hindi kaunti ang mga kwento ng takot sa loob ng elevator. Hindi na nagtagal pa. Si ESA ang nauuna. Ang ilan ay muling nagsimula ng dahan-dahan pababa. Ikaw ay naglalakad sa likuran ng walang pagmamadali. Ang tingin ay dumaan sa mga lumang marka sa pader. May mga natirang baluktot na mga disenyo sa itaas. Para bang mga simpleng guhit na iniwan ng mga bata. Sa gitna ay may mga salitang nakasulat sa makintab na pulang pintura. Wala ito sa pader kahapon. Tiyak na ang mga pasaway na bata sa ikatlong palapag ang may gawa nito. Ang residente ng 301 sa gusaling ito ay isang solong ina na ang pangalan ay Zhao Jiao. At ang batang pasaway na ito ay kanyang anak. Ngunit tila ang batang iyon ay may ilang lumang karamdaman. Kapag umaatake ang kanyang sakit, mahilig siyang magpinta sa pader. Nang maglaon dahil hindi mo gusto, si Xiao ay talagang nagpunta sa bahay para bugbugin ang batang iyon. Mula noon, hindi na naglakas loob ang batang iyon na magpinta. Mukhang pagkatapos mawala ng kapatid na babae, ang lumang karamdaman ng batang ito ay muling bumalik. Gayunpaman, ito ay patunay na ang tatay, nanay at kapatid na babae ay tila matagal nang umalis. Marahil ay may alam si Zhao Jiao tungkol sa ilang impormasyon. Ikaw ay lihim na nag-iisip, bagamat hindi mo alam kung ano talaga ang nagbago sa mundong ito. Pero sa ngayon, mukhang hindi naman ito marami. Kahit na ikaw ay nakaramdam ng kapanatagan dahil sa pamilyar na kapaligiran. Ngunit ang 3 tao sa unahan ay hindi pa rin makagalaw ng maayos. Ang maliwanag na pulang mga salita at kakaibang guhit sa pader, nagdulot sa kanila ng malaking presyon sa isip. Walang sinuman ang naglakas loob na humawak o lumapit. Lahat sila ay umaasa na makakalabas ng ligtas sa gusali. Huwag nang mangyari ang anumang hindi inaasahan. Gayunpaman, minsan ang mga bagay na ayaw mong mangyari ay mas madalas pang mangyari.
Habang ang tatlong tao ay pilit na kinokontrol ang kanilang paghinga pababa. Isang banayad na tunog ng mga hakbang ang biglang narinig mula sa ibaba ng pasilyo. Bago pa makapag-react ang ilan, isang kaakitakit na babaeng multo na nakasuot ng pulang damit at may dalang plastic bag ang biglang lumitaw sa kanilang paningin. Sa isang sulyap, alam nilang hindi siya tao kundi isang multo. Dahil ang umaagos na espiritual na enerhiya ay tila papalapit na sa mukha. Huwag nang banggitin ang napakaputlang mukha na walang anumang kulay ng dugo. At ang mga putlang bukong-bukong na hindi masyadong makita sa ilalim ng palda. Kayo ba ang mga bagong lipat na residente? Ayos lang, matagal nang walang bagong kaibigan dito. Ako si Zhao Jiao, nakatira sa silid 301. Kaninang umaga, lumabas ako para bumili ng ilang gulay. Naghahanda akong gumawa ng masaganang almusal para sa aking anak. Dahil lahat tayo ay mga kapitbahay. Gusto mo bang sumama at tikman? Ang babaeng multo ay tumingin sa inyo mula sa itaas ng pasilyo. Ang mga labi niyang walang kulay ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti. Itinaas niya ang plastic bag sa kanyang kamay. Masigasig siyang naganyaya sa inyo na bumisita sa kanyang bahay. Ngunit ang dumadaloy na dugo sa loob ng bag at ang mga bahaging karne na bahagyang lumilitaw ay tila nag-aanunsyo na ang pagpunta sa kanyang bahay ay hindi isang matalinong desisyon. Ngunit tila walang pagpipilian ang mga manlalaro. Na-trigger ang agarang misyon. Tinanggap ang imbitasyon ng babaeng multo na si Zhao Jiao. Pumunta sa kanyang bahay para kumain ng agahan. Ang pagtanggi kay Zhao Jiao ay maaaring magdala ng malaking panganib. Sunod-sunod na dumating ang malamig na tunog ng abiso. Ang mukha ni ASA ay nagiging kulay asul. Si EA ay naging tense ang buong katawan. Si Zongking ay labis na naguluhan. Lahat ay nakaramdam mula sa harap ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Nakaramdam ng matinding panganib sa buhay. Ang kahihinatnan ng pagtanggi. Takot na baka sabay-sabay silang mapunta sa plastic bag. Ngunit pagkasabi ni Zhao Jiao ng kanyang mga salita, ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nanigas. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay naging matigas at tuwid. Kanina, hindi niya makita ng maayos ang nakatayo sa likod ng tatlo na ikaw. Dahil nakatagilid ka habang nakatingin sa dingding. Hanggang sa marinig mo ang kanyang boses. Doon mo lang iniikot ang iyong ulo. At siya, nang makita ang iyong pamilyar at tila bangungot na mukha, biglang naguluhan. Si Shen Fang. Paano siya nandito? Hindi ba umalis ang pamilyang iyon ng 10 taon? Bakit muli silang lumitaw? Sa sandaling ito, walang katapusang pagtanggi, pasensya na. Wala kaming sinabing maghahanda ng almusal sa bahay. Mula sa dibdib ni Zhao Jiao, umagos ito sa kanyang lalamunan. Ngunit isang malakas na puwersa ng batas. Ang nagbigay sa kanya ng kakulangan ng kakayahang magsalita. Sige, wala rin kaming almusal. Kahit na si Daju at Zhuangqiang ay natatakot at medyo nagkakabuhol-buhol. Ngunit walang naglakas loob na tumanggi. Bagamat hindi nagsalita si ESA, agad niyang itinago ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sa harap ni Zhao Jiao, wala siyang balak na kumilos. Mas natatakot siya na ang kutsilyong ito ay magdulot ng kanyang galit. At least sa ngayon, sa ilalim ng kondisyon na na-trigger ang misyon, wala pa silang panganib sa buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang tanong ang biglang umabot mula sa likuran ng tatlo. Mayroon bang sopas ng tupa? Pa! Jiao! Nang marinig ang salitang ito, ang babaeng multo na si Zhao Jiao ay may hawak na plastic na bag. Hindi niya ito naihawak ng maayos at nahulog sa lupa. Agad na bumaba si Zhao Jiao at nagkagulo sa pagkuha nito. Nahihirapang nagsalita siya. Meron. Ang pinaka-espesyal ko ay ang sopas ng tupa. Gagawin ko ito para sa inyo, sumunod kayo sa akin. Medyo natatagilid ang mga hakbang ni Zhao Jiao. Nagkagulo siya sa pagkuha ng mga biniling gulay. Agad siyang naglakad patungo sa 301. At si ESA at AYA ay malinaw na nakita mula sa plastic na bag. Sa mga sangkap na nahulog, nakita nila ang mga baluktot na bagay. Halos sumuka si Zongking. Nababaliw ka ba? Iyan ay malakas na espiritu. Kung mapapagalit natin siya, lahat tayo ay nasa panganib. Matapos lumayo ng kaunti si Zhao Jiao, si ESA ay nagalit at bumulong sayo. Tungkol sa iyong biglaang tanong kanina. Siya ilabis na nagalit. Sa pagkakataong ito, hindi rin nagsalita si EA. Bigla siyang nakaramdam na may kakaiba sa'yo sa harap niya. Baka nag-fail ang aking mga espiritual na kakayahan. Hindi ito possible. Baka talagang tanga ang taong ito. O baka naman itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Si Ye ay may mga espiritual na kakayahan. Nakakaramdam siya ng mga pagbabago sa emosyon, kasama na ang malakas na espiritu. Maliban na lang kung ang kalaban ay mas malakas sa kanya. Napakakakaiba nito. Kahit na ang mga kilalang tao na nakita ko. Kapag humaharap sa hindi kilalang malakas na espiritu, dapat ay nagkakaroon ng pagbabago sa emosyon. Pero mula simula hanggang sa wakas, wala siyang nakitang takot sa iyo na isang baguhan. Walang kahit kaunting takot na naramdaman. Ano pa ang hinihintay niyo? Pumasok na kayo. Ang tono ni Zujio ay medyo nawawalan ng pag-asa. Pagkatapos niyang magsalita sa pasilyo,
wala na siyang magagawa kundi tumanggi. Ganun ba? Nang matanggap ko ang misyon, bigla akong nagustuhan ng sabaw ng tupa. Akala ko ang pagpili ko ay bahagi rin ng proseso ng misyon. Kumikindat-kindat ka, puno ng kabataan at kawalang sala ang iyong mukha. Bagaman ganito ang sinasabi mo. Pero sa totoo lang, hindi mo naman talaga ito naiisip. Sa sandaling lumitaw si Zhao Jiao, nagkaroon ka ng masamang hilig. Dahil alam mo na ang batang iyon ang pinakaayaw ang karne ng tupa. Ang batang ito ay sobrang matapang. Naglakas loob na naman na gumuhit sa dingding. Dahil wala ang kapatid na babae dito. Sa tingin mo, kailangan mong turuan siya ng leksyon. Sa harap ng iyong kawalang sala. Sa mga sandaling iyon, ang mga salita ni ASA ay naipit sa kanyang bibig. At habang papunta kayo sa silid 301, pagpasok ni Zhao Jiao, tinawag niya ang loob ng bahay. May bisita sa bahay ni Huir. At sa loob ng bahay, may isang madilim na bata na nakadapa sa sulok. Naabala sa pagguhit ng kung ano sa dingding gamit ang kanyang brush. Para bang may malubhang sakit. Nang marinig ang tunog, dahan-dahang tumayo ang bata. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang itim na labi ay bahagyang nagpapakita ng mga ngipin na parang pangsaw. Ang maputlang mga mata ay walang kahit anong itim. Kasabay ng matinis at nakakatakot na tawanan na umuugong. Ang temperatura ng buong bahay ay bumaba na parang yelo. Ang tatlong manlalaro ay natakot sa eksenang ito at nanginig ang kanilang mga ulo. Hindi nila inaasahan na ang bahay na ito ay hindi lamang kay Zhao Jiao na multo. Sa katunayan, may nakatagong isang maliit na multo. Ngunit bago pa man makapag-ikot ng lubusan ang maliit na multo na si Xiao Hui, biglang tumakbo si Zhao Jiao at sinampal siya. Tumama ito sa kanyang mukha. Tumahimik ka. Ang buong katawan ni Xiao Hui ay tila nagkawatak-watak dahil sa pagkakasampal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi niya alam kung bakit biglang sinampal siya ng kanyang ina. Hindi ba't siya ang dapat na manggulo sa mga bisita? Hanggang sa isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa kanyang paningin. Dito niya lamang naintindihan kung bakit siya sinampal ng kanyang ina. Tama ang pagkakaintindi. Sino ang may lakas ng loob na takutin ang taong ito? Ma, babalik na ako sa kwarto para gumawa ng takdang aralin. Agad na nagayo si Xiao Hui nang makabawi siya. Inayos na ang kanyang sariling pencil case. Mabilis siyang pumasok sa maliit na kwarto. Isang malakas na tunog. Matinding isinara ang pinto ng kwarto. Mukhang talagang natakot ang batang ito. Wala naman siyang pinag-aralan, saan siya kukuha ng takdang aralin? Kung ikaw ay may iniisip, bagamat nagiwan ng bakas ang panahon sa mga bagay. Pero ang mga ito ay walang pagbabago. Umupo kayo sandali. Pupunta ako para maghanda ng almusal. Nagpakita si Zhao Jiao ng ngiti. Tinawag ang ilang tao para umupo. Sa ngayon, isa lang ang nasa isip niya. At iyon ay tapusin ang misyon na ito ng mabilis. Sadyang nakakatuwa. Ganon din ang iniisip ng ilang tao ni ESA. Tanging ikaw ang seryosong nakatingin kay Zhao Jiao. Pinagmamasdan ang kanyang katawan at pagbabago ng damdamin. Dahil ang magina ay matagal nang nakatira dito. Siguradong may alam silang kaunting impormasyon. Ngunit ang iyong pagkakakilanlan bilang residente, ayaw mong malaman ito ng mga tao ni AI. Kaya't nagplano kang humanap ng pagkakataon upang magtanong ng mag-isa. At ang iyong tingin ay nagdala kay Zhao Jiao, na nagpaalala sa kanya ng ilang alaala tungkol sa iyo. Lalo na noong si Xiao Hui ay nasa tabi lamang. Hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mukha. Ang mapulang mukha ni Zhao Jiao ay nahulog sa iyong paningin. Agad mong naintindihan kung ano ang iniisip ng babaeng ito. Ngunit ang eksenang ito ay nagdulot ng malamig na pawis sa tatlong iba pa. Sa madilim na silid, ang espiritual na enerhiya ay nakakatakot. Ang babaeng multo na nakasuot ng pulang damit ay nagdadala ng takot. Isang nakabibinging panganib na hangin. Huwag nang pag-usapan na may nakatago pa sa maliit na silid. Isang madilim na maliit na espiritu. Ngunit sa isang iglap, ang babaeng multo na dati maputla, ay biglang nagpakita ng isang pulang kulay. Ang eksenang ito ay labis na mahiwaga. Ang pakiramdam ng panggigipit ay labis na malakas. Ang tatlo ay hindi kahit gaanong makagalaw sa kanilang paghinga. Huwag kalimutan, gusto kong uminom ng sabaw ng tupa. Nang si Zhao Jiao ay umiikot at humahakbang patungo sa kusina. Ngunit sinadya mong itaas ang iyong boses at nagbigay ng babala. Siguradong maririnig ito ni Xiao Hui sa maliit na silid. Ito ay para sa kanya. Talaga. Nang lumabas ang salitang ito, biglang may narinig na tunog sa maliit na silid. Hindi alam kung anong bagay ang nahulog sa sahig. Ang tatlong tao, sina S.I.A. at Zhong Qing, ay nakatulala. Nakatitig sila sa lahat ng nangyayari. Hindi nila alam kung bakit ang taong ito na tinatawag na si Alien Danny, ang baguhan, ay kayang maging kalmado at walang takot. Sa madilim na silid na ito, maaari pang humiling sa babaeng multo nang hindi naguguluhan. Hindi ba siya natatakot? Biglang naintindihan ni ASA. Ang taong ito ay baliw. At hindi nagtagal. Dinala ni Zhao Jiao ang almusal ninyong lahat. Mainit na sabaw ng kambing, malasa at masarap. Nakatayo sa harap mo na nakakatakam.
Ngunit sa harap ni ASA ay isang mangkok ng madilim na berdeng sabaw. Kumukulo na may kakaibang bula. At paminsan-minsan ay may mga bilog na bagay na may itim at puting kulay na lumilitaw. Sa harap ni EA ay isang plato na naglalaman ng isang piraso ng tinapay at pritong itlog. Ngunit ang ketchup ay parang sobrang pula. Samantalang si Zongking ay nakayuko na at nagsusuka. May isang buong bagay na nakahiga sa kanyang plato at gumagalaw. Nagkatinginan ang tatlo. Tumingin sa harap mo ng napakanormal na sabaw ng kambing. Hindi may iwasang pumasok sa isip. Ito ay pagtrato ng naiiba. O baka talagang pwede nang umorder. Pero walang may lakas ng loob na tanungin si Zhao Jiao. Para siyang isang masamang espiritu na nakatayo sa iyong tabi. Nakatayo rin siya sa tabi ng mesa habang pinapanood silang kumain. Nagsimula na ako Talagang gutom ka na. Ang layunin sa pagpunta sa bahay ni Zhao Jiao ay upang makakuha ng impormasyon. Ang pangalawang layunin ay talagang para mapuno ang tiyan. Sa totoo lang, hindi ganito ang sabaw ng kambing na ginawa ni Zhao Jiao dati. Nang dahil sa'yo, ito ay naayos. Naging pagkain na kayang tanggapin ng tao. Isang mangkok ng sabaw ng kambing sa umaga ay talagang nakaka-relax. Mabilis mong naubos ang pagkain. Pero busog ka na. Ang natitirang tatlo ay hindi man lang gumalaw at nakaupo pa ring matigas sa kanilang mga upuan. Bakit hindi kayo kumakain? Ayaw nyo ba? Pinunasan mo ang iyong bibig. Nagtanong na parang batang mausisa. Tumingin din si Zhao Jiao sa tatlo habang nararamdaman ang matinding pressure. Nakatingin si EA sa kakaibang sabaw na patuloy na kumukulo. Hindi sinasadyang nilunok ang laway. Lalaban o hindi. Kung hindi kakain, makikipaglaban sa babaeng multo na ito. Kung lalaban, tiyak na magwawagi. Kung hindi lalaban, ubusin ang sabaw na ito. Ubusin, kasuklam-suklam lang. Pero hindi magwawagi. Sige, iinom na ako. Nakita ni Ye at Zongking na kumilos na si EA. Wala nang ibang paraan, kinuha rin ang mga kubyertos. Mabuti na lang at sa pagkakataong ito, nagsalita ka muli. Zhaoji, ang sabaw ng kambing mo ay talagang maganda. Bakit hindi mo ako tuwan? Mayroon bang espesyal na sekreto? Gusto kong matutunan. Nasa kwarto ko. Agad na naunawaan ni Zhao Jiao ang sinabi. Mahinang sumagot. Pagkatapos ay lumingon at pumasok sa kwarto na pasway-sway. Bahagyang nakabukas ang pinto. Tumayo ka at hindi mo pinansin ang tatlo. Pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Masyadong mabilis nangyari ang eksenang ito. Kaya't ang tatlo ay natulala bago pa man makakain. Sabay-sabay na sumulpot sa isip ang tanong. Ito ba ay isang nakatagong misyon? Pero may mali ba sa paraan ng pagsasagawa ng misyon na ito? Tumingin si Ea sa sobrang kakaibang sabaw sa mesa. Sa huli, hindi pa rin siya nakapagbalik. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa dalawang nakasarang pinto. Isa ay may nakatago na maliit na multo. Isa ay ikaw at ang babaeng multo na si Zhao Jiao. Sa puntong ito, medyo hindi na malinaw ang kanyang isip. Ito ay ganap na naiba sa mga karanasan niya sa mga nakaraang misyon. Labis siyang nagtataka kung ano ang nangyayari sa loob. Sa instinct ni ESA, maaaring mabago nito ang kanyang mga paniniwala at kapalaran. Sa anumang kaso, maghihintay siya sa paglabas ng babaeng multo. Kailangan pa rin niyang uminom ng kakaibang sabaw. Mas mabuti pang subukan ito ngayon. Pero natatakot pa rin si AI na may bitag. Kaya't pinili niyang makinig sa pintuan ng kwarto ng maliit na multo. Tiyakin kung may nagyayaring pagbabago sa loob. Kung meron, agad siyang tatakbo. Sa pinakamababa, may dala ka pang multo sa pangunahing kwarto. Sa mga sandaling ito, tahimik ang nakakatakot na bahay. Dahan-dahang lumapit ang duhong. Sa pintuan ng maliit na kwarto, walang anumang malalaking ingay na ginawa. Ngunit sa mga sandaling ito, labis na nag-aalala ang kanyang puso. Unti-unting tumataas ang takot. Sa likod, ang duhong at Zhuangqiang. Pareho silang sobrang kinakabahan. Pawisan ang kanilang mga kamay. Mabuti na lang at walang nangyaring hindi inaasahan habang lumalapit. Dito lang nakahinga ng maluwag ang duhong. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa pinto at nakinig ng mabuti. Tahimik ang loob ng kwarto, walang tunog. Parang walang tao. Ngunit sa mga sandaling ito, mula sa pangunahing kwarto ng multo, isang malakas na tunog ng banggaan. Ano ang nangyayari sa loob? Nagaway na. Sabay-sabay na nagulat ang tatlo. Umabot na sa rurok ang takot ni AI. Malinaw na mabigat ang presensya ni AI sa tabi ng mesa. Nakaramdam siya ng alon na ito. Biglang umalog ang pinto ng maliit na kwarto. Para bang may lumabas mula sa loob ng pinto. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni AI ang ibang takot. Lumitaw mula sa maliit na kwarto. Si AI sa pintuan ay nakatayo na parang natulala. Para bang alam niya. Kanina, habang nakikinig siya sa pinto, ang maliit na multo sa loob ay nakikinig din sa labas. Isang tao at isang multo, may manipis na pader na kahoy sa pagitan. At sa mga sandaling iyon, isang mapangasar na boses ang bumasag. Ang nakakatakot na kapaligiran na ito. Ang sekreto ng masarap na sabaw ng kambing ay talagang may laman. Hindi nakapagtataka na masarap ang lasa. Pinunasan mo ang iyong bibig.
Nangyaring lumabas ka mula sa kwarto na paswaysway. Sa oras na ito, nakaupo na si Ai ng maayos sa tabi ng mesa. Ganoon din si Ai at Zhongqing. Ngunit ang pagkain na inihanda ni Zhao Jiao para sa tatlo, ay biglang nawala. Hindi mo alam kung talagang kinain nila. O lihim itong nawala. Pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay nakuha mo na ang sekreto. Matapos ang mabuting pag-uusap sa kwarto kasama si Zhao Jiao, sinabi niya sa iyo ang tungkol sa gabing iyon 10 taon na ang nakalipas. Nang panahong iyon, nag-aasikaso siya ng hapunan sa bahay. Biglang may lumitaw na presensya na labis na nakakatakot sa kanya. At pagkatapos ay napagtanto niyang madilim na ang mundo sa labas. Agad na hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Nakatayo na lang siya ng matigas sa kanyang kinaroroonan. Ngunit ang estado na ito ay tumagal lamang ng ilang minuto. Nang mawala ang pakiramdam ng pressure, napansin ni Zhao Jiao na bumalik na sa normal ang panahon sa labas. Matapos ang kaunting oras ng pagninilay-nilay, lumabas siya mula sa bahay. Walang pagbabago sa paligid. Pero tila nagbago ito, hindi niya maipaliwanag. Hindi lang iyon. Pagkatapos nalaman ni Zhao Jiao, na sa gabing iyon, ang inyong pamilya ay sabay-sabay na nawala. Matapos marinig iyon, nagisip ka. Marahil dahil masyadong mahina si Zhao Jiao, kaya't hindi gaanong marami ang mahahalagang impormasyon. Ngunit sa pamamagitan ng mga mata ni Zhao Jiao habang nagsasalita, alam mong hindi siya nagsisinungaling. Sa katunayan, medyo komplikado ang damdamin ni Zhao Jiao para sa'yo. Parehong natatakot at madalas na namimiss. Ngunit dahil sa presensya ni Xiao Hui, hindi siya makapagpakamasigla tulad ni Liu Ruyan. Ngunit sa halip mas nagustuhan mo ito. Sino ba ang ayaw sa isang babae na masunurin at mahusay? Bukod sa mga impormasyong iyon, matapos ang pag-uusap, sinabi ng sistema na nakakuha ka ng isang espesyal na kakayahan. Paghiwa, espesyalidad ng multo na si Zhao Jiao. Gumugugol ng malaking halaga ng kakaibang enerhiya. Maaari mong gamitin ang tiyak na nakakatakot na sandata. Maglunsad ng paghiwa sa anumang target. Ang epekto ng paghiwa ay nakadepende sa lakas ng target. Tungkol sa kung gaano karaming kakaibang enerhiya, hindi mo alam. At wala kang pakialam. Ang umaagos na kakaibang enerhiya sa iyong katawan. Tulad ng sinasabi sa system panel, walang katapusan. Sa tulong ng tiyak na nakakatakot na sandata. Katulad ba ng kutsilyo sa kamay ng ESE? Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, medyo naging komportable ka. Maraming bagay ang naasikaso na ng iyong kapatid na babae. Hindi mo na kailangang makialam. At kapag naisip mo ang cute na mukha ng iyong kapatid na babae, hindi mo namamalayan na sumisibol ang ngiti sa iyong mukha. Pero sa isang pag-iisip na siya ay nawawala. Ang init na kanina ay lumitaw ay nawala na. Pagbalik sa kainan, umupo ka muli sa iyong upuan. At si Zhao Jiao na sumunod na lumabas ng silid. Sa kanyang maputlang mukha ay may bahagyang pamumula. Nakaupo ng maayos ang tatlong miyembro ng grupo. Patuloy na nakatingin ang kanyang mga mata sa nakakatakot na babaeng multo. Paminsan-minsan ay nagnanakaw siya ng sulyap sayo. Ngayon, tiyak na kinumpirma ni Iye ang sitwasyon. Ikaw na nagaangking baguhan ay tiyak na may problema. Nagkaroon din ng katulad na isip si Iye. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ikaw talaga ang tunay na leader. O baka naman isang baliw na aksidente lang. Tanging si Zhongqing lamang ang may mga mata na puno ng paghanga. Wala siyang nakitang sinuman na makakapag-usap ng masaya sa isang malupit na multo sa loob ng laro. Kahit na magkasama sa isang silid, nakalabas pa rin ng walang galos. Naubos na ang lahat, napakabuti. Mukhang gusto niyo ang nilutong pagkain ko. Sa susunod, pwede kayong bumalik kapag may oras. Ang babaeng multo na si Zhao Jiao ay may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na nakatanggap ng abiso ang mga tao. Natapos ang agarang misyon. Ang gantimpala ay ibibigay pagkatapos ng pagkumpleto ng laro. Napakabait mo naman. Kung wala ng ibang bagay, aalis na kami. Ang grupo ay pilit na nagpakita ng ngiti upang makayanan. Pagkatapos ay isa-isa silang umalis sa bahay ni Zhao Jiao. Tanging ikaw na nasa likuran ang tahimik na. Nagbigay ng thumbs up kay Zhao Jiao mula sa likuran. Pagkatapos ay nagbago ulit ang iyong galaw. Nakita ang iyong maliit na galaw, si Zhao Jiao. Ay biglang namula ang mukha. Sa oras na ito, si Xiao Hui na patuloy na nagtago sa maliit na kwarto. Ay dahan-dahang binuksan ang pinto. Nanay, umalis na ang nakakatakot na Diyos. Huier, huwag mong sabihin ganyan ang iyong Uncle Shen. Hindi masama ang ibang tao, ikaw lang ang masyadong malikot. Sa susunod, huwag ka nang magpinta-pinta sa dingding. Naiintindihan ko, nanay. Si Xiao Hui ay maayos na tumango. Ang hitsurang ito ay parang gumaling na sa sakit. Ang pangunahing layunin ay ang maging angkop sa sakit. Bumalik sa pasilyo. Ang katahimikan ay kumalat sa pagitan niyong apat. Ang tensyon ay tumataas sa katawan ng tatlo. Hindi ka nagsasalita dahil nag-iisip ka tungkol sa kinaroroonan ni Xiao Xiao. Binanggit sa tala ng kapatid ang Ruyon Supermarket. Maaaring may bagong mga pahiwatig doon. At ang iba pang tatlo ay hindi makapagsalita. Lalo na si Daju na labis na nag-aalala. Hindi alam kung ito ay isang ilusyon.
Pagkatapos umalis mula sa bahay ng babaeng multo, siya ay bahagyang nakakaramdam mula sa iyo ng isang banayad na panganib na hangin. At si ESA ay labis na nababahala sa kanyang kalooban. Ang mga naiisip sa kanyang isipan ay sunod-sunod. Nagsimula siyang magduda kung ikaw ba talaga ay isang baguhan. Kung hindi, noong una siyang umalis, nakasakit siya sa iyo. Buti na lang at may mga bagay pa siyang hindi nasabi noon. Kung hindi, baka masama ang mangyari ngayon. Umiling si ESA at hindi naglakas ng loob na ipagpatuloy ang pag-iisip. Kung hindi, titignan na lang ulit at susubukan mamaya. Sa katahimikan, ang ilan ay nakarating na sa hagdang bato sa ikatlong palapag. Naghintay ng kaunti. Si ESA ay tila gumawa ng desisyon sa kanyang kalooban at dahan-dahang nagsalita. Shenfang, ang oras ng aming misyon ay na-delay ng 30 minuto. May natitira na lamang na 3 oras at 20 minuto. Ano ang gagawin pagkatapos? May naiisip ka bang solusyon? Nang marinig ito, sabay na tumingin sina Ye at Zongking. Nakatuon ang kanilang mga mata sa iyong mukha. Bigla kang napatulala. Bakit ako ang nag-uutos ngayon? Hindi ka talaga marunong sa mga proseso ng misyon na ito. Kapitan, tinatanong mo ba ako? Ito talaga ang aking unang misyon. Walang anuman. Kung may ideya ka, sabihin mo lang. Lahat tayo ay isang koponan, magtulungan tayo. Kasama sina Zongking at Ye. Kung may mga ideya kayo, huwag magatubiling magsalita. Kahit na ganito ang sinasabi. Pero hindi nagsalita sina Ye at Zongking. Sa apat, tanging si Ye lamang ang may espesyal na sandata. At nakaligtas na sa ilang kakaibang misyon. Siya ang pinakamalakas sa harapan. Kaya kahit na may naiisip sila ngayon, kailangan nilang magpanggap na wala silang ideya. Nakatingin sila sa iyo, naghihintay na magsalita ka. Umusog ka ng balikat. Sige, wala rin akong espesyal na plano. Umalis muna tayo sa komunidad at pumunta sa parke ng mga bata. Hindi ba may mapa? Basta lakarin lang. Nang marinig ito, medyo naguluhan si ESA. Kahit na parang walang problema. Pero parang may kulang. Talaga bang hindi narinig ni SN Denhye ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Kung ikaw ang boss, huwag ka nang magtago. Kapitan, ikaw na ang humawak. Sa isang iglap, hindi rin maunawaan ni ESA ang iyong pagkatao. Hindi ba ang iyong pagganap kanina ay talagang aksidente? Kailangan, huwag nang alalahanin ang mga detalye. Kumagat si EI sa kanyang mga ngipin. Kaya't hindi na alintana ang mga bagay-bagay. Nagpatuloy siyang magsalita. Sige, kung ganito, panatilihin natin ang naunang pormasyon. Muling umalis ang grupo. Mabuti na lang sa mga susunod na daan sa ikalawang palapag at unang palapag. Walang kakaibang nangyari. Ngayon, kakaunti na lang ang mga nakatira sa inyong gusali. Dati, marami ang tao, pero pinalayas niyo silang lahat. At ang dahilan kung bakit hindi umalis si Zhao Jiao, ay dahil sa hindi pangkaraniwang relasyon niya sa iyo. Sa huli, ang usapan dito ay tungkol sa koneksyon at kapangyarihan. At ikaw ang pinakamalaking koneksyon dito. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, sa wakas ay nakalabas na kayo sa gusali. Nakatayo sa labasan ng gusali. Tumingin si Ea sa labas sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalye. At huminga ng maluwag sa komunidad. Bagamat may mga sabi-sabi sa forum na may naglalakad dito, na isang napakabigat na masamang espiritu na si Liu Ruyan. Ngunit ang gusali ay mas mapanganib para sa inyo. Dahil sa bawat tahanan ay maaaring may isang masamang espiritu o higit pa. Para sa inyo, hindi gaanong mahalaga ang lakas ng masamang espiritu. Dahil ang inyong mga nakatagpo ay mga masamang espiritu. Ngunit sa lugar kung saan naroroon si Liu Ruyan, ang mga karaniwang masamang espiritu ay hindi magtatangkang lumapit. Kaya't basta't maganda ang swerte, huwag lang siyang makatagpo. Tumingin si Ian sa countdown at dahan-dahang nagsabi. Sa oras na ito, may natitirang 3 oras at 15 minuto para sa misyon. Si Liu Ruyan ang pinakamalaking boss sa kopyang ito. Kaya't susubukan naming magmadali mamaya. Kapag nakalabas na kami sa komunidad, magiging ligtas na kami. Umalis mula sa Xianghe community kung saan naroon si Liu Ruyan. Sa katunayan, ito ay isang impyerno na antas ng kahirapan. Kanina sa bahay ni Zhao Jiao, ang babaeng multo. Kung susundin ang daloy ng misyon, ang 3 ito ay may 2 pagpipilian lamang. Isa ay makipaglaban kay Zhao Jiao. Ang isa pa ay kainin ang kakaibang almusal. Bagaman ito ay medyo nakakasuka. Pero sa kahit anong paraan, hindi ito magiging masama. Dapat itong mag-trigger ng ilang negatibong estado na magpapababa ng espiritu. Sa susunod, malamang na maatake sila ni Liu Ruyan dahil sa mga ilusyon. Gayunpaman, nang wala si Zhao Jiao at ikaw, ang 3 ay tahimik na inalis ang almusal. Kaya't walang negatibong estado na nangyari. Dagdag pa, hindi masyadong malakas ang kakayahan ng ilan. Kaya't pinaghihinalaan ni A na si Liu Ruyan ay ang pinakamalaking panganib sa pagkakataong ito. Ang makatagpo sa kanya ay nangangahulugang kailangan ng 3. Siyempre, kung makakalabas sa komunidad, may mas nakakatakot pang mangyayari. Maaari lamang sabihin na ang pagbubukas ng pagkakataong ito ay para sa inyo. Tumango si EA. Agad niyang sinuri ang paligid.
Dahil sa sobrang dilim, hindi mataas ang visibility. Mahirap lamang makilala ang labasan ng komunidad sa timog silangang direksyon. Ang hangin ay puno ng banayad na panganib. Hindi tiyak ang pinagmulan. Para bang ang lahat ng panig ay may kakaiba. Ikaw lamang ang tahimik na umiling at humikbi. Talagang lumalala ang kalagayan ng komunidad. Ano ang ginagawa ng mga tagapangasiwa? Kumukuha ng pera ng walang ginagawa. Balang araw, papalitan din sila. Magpatuloy sa pagbuo ng linya. Kayo apat ay naglalakbay sa nakakatakot na komunidad. Paglabas mula sa gusali, agad napansin ni Iye na ang kanyang espiritual na pandama ay hindi na gumagana. Ang mga tao sa paligid ay hindi nakakaramdam ng anumang espesyal na alon. Sa oras na ito, maaari na lamang siyang manalangin na huwag makatagpo kay Liu Ruyan. Mabuti na lamang at ang daan patungo sa pintuan ng komunidad ay napakadali. Napakadali na parang hindi ka makapaniwala. Mukhang hindi ito katulad ng mga karaniwang umaga. Lugar ng kagamitan sa ehersisyo ng komunidad. Dapat sana ay kasama ang mga matatandang babae. Wala si Ginoong Zhang na nagpapatawa. Ang mga nanay na naglalakad na may mga stroller ay wala ring bakas. Wala ring bakas ang mga nanay. At ang mga nakakainis na gwardiya ay wala ring dumating. Walang nagayos sa mga sirang ilaw sa kalsada. Mukhang talagang ayaw na ng manager ng ari-arian na magtrabaho. Sa iyong isipan ay lumitaw ang hitsura ng isang matabanggit ng edad. Mukhang malapot at malambot. Sa isip ay naisip na kung paano siya lolokohin. Napakadali. Napakadali na nakakatakot. Nang malapit na sa pintuan ng komunidad, binaba ni ASA ang kanyang boses at nagsalita. Ang kanyang tingin ay palaging nakatutok sa paligid. Medyo may mali. Naku, Liu Ruyan, kailan siya dumating? Wala akong kahit kaunting kaalaman. Si Daju ay labis na nagulat. Kahit na si Zhao Jiao noon, hindi niya kayang lumapit ng ganito kalapit. Wala pang anumang presensya. Mukhang ang lakas ni Liu Ruyan ay higit pa sa kay Zhao Jiao. Sa oras na ito, ang kanyang nakabibinging put at lamig. Agad na bumalot sa inyong apat. Si Zhuang Qiang ay nakaramdam na hindi siya makakahinga. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Biglang nanghina ang kanyang mga binti. Agad siyang bumagsak sa lupa. Kahit na si Ese ay may hawak na nakakatakot na sandata. Pero wala siyang lakas ng loob na lumaban. Wala siyang nasabi. Diretsong tumakbo sa tabi. Kahit na si Daju ay mas maganda ang sitwasyon kumpara kay Zhuang Qiang. Pero ang kanyang mga paa ay parang pinuno ng tingga at hindi makagalaw. Ang takot sa kanyang mga mata ay halos umaapaw na. Ang tatlong bersyon na nakaligtas dati. Walang pagkakataon na nakaramdam siya, na ang kamatayan ay napakalapit. Sa oras na ito, ikaw lamang ang nakakunot ng noo. Pamilyar na mukha, pamilyar na payong. Si Liu Ruyan nga, ngunit nararamdaman mong parang may hindi tama sa kanya. Sa ilalim ng puting payong na may butas, hindi mo alam kung bakit. Ang kanyang mukha ay kasing ganda ng dati. Ngunit may mga mata na walang buhay. Sa ilalim ng kanyang mga braso na parang mga manipis na lotus. May hawak na itim na kutsilyo na may tumutulong dugo. Ang kakaibang aura ay nakabalot dito. Nakakabigla na sa isang sulyap lamang. Para bang walang katapusang dugo ang umaagos. Dumadaloy mula sa talim ng kutsilyo patungo sa perlas. Sa napakagandang katawan. Ang mga binti, sa totoo lang, ang pakiramdam mo kahapon ay sariwa pa sa alaala. Ilang segundo lamang ng pag-aalinlangan sa pagkilala. Ang puting payong na may butas sa balikat ni Liu Ruyan ay dahan-dahang lumilipad palayo. Ang target ay ang tumatakbong ahas. Para kay Daju, ang payong ay tila napakabagal na lumilipad. Ngunit ang tumatakbong ahas ay nakaramdam lamang ng malamig na hangin sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, agad siyang nakaramdam ng pangangalikig. Ang lumilipad na sirang puting payong ay tila mabagal ang galaw. Ngunit alam ng ahas na kahit saan siya tumakas, hindi siya makakataka sa lilim ng payong na ito. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na puno ng mga mansa ng bangkay, na mahigpit na humahawak sa kanyang leg. Ang amoy ng pagkabulok ay pumuno sa ilong ng ahas. Mamamatay na ako. Sa kawalang pag-asa, inalog ng ahas ang kalawangin niyang kutsilyo. Parang isang nalulunod na tao na gumagawa ng huling pagsusumikap. Ang resulta ay tiyak na walang kabuluhan. Ang kalawangin na kutsilyo ay parang laruan na itinulak ng puting payong. Ang kahabag-habag na kakaibang enerhiya na nakapaligid dito ay biglang nawasak. Sa susunod na segundo, ang puting payong ay nagsara. Ang katawan ng ahas ay nasisipsip din. Ang katawan ay lumitaw mula sa ibabaw ng payong. Ang ahas ay lumalaban at umuugoy sa loob ngunit walang silbi. Sa kabilang panig, si Liu Ruyan ay naroon na sa harap ni Iye. Ang malamig na pakiramdam ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang nahulog sa yelo. Ang kanyang mga mata na walang laman at malamig ay nakatitig kay Iye. At pagkatapos, ang kanyang puti at mahahabang daliri. Dahan-dahan itong piniga ang leg ni Iye. Ang kamatayan ay lumalaganap sa kanyang isipan na walang kakayahang lumaban. Kahit na nakalampas na sa 4 na misyon, ang ahas na may dala ng nakakatakot na sandata, at si Iye na nakaligtas sa 3 misyon. Sa harap ni Liu Ruyan, sila ay mahina na parang sisiw.
Tungkol kay Zhuangqiang na nasa lupa. Siya ay nakabuka na ang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Pero bigla siyang nakaisip ng isang bagay. Parang may isa pang kasamahan. Shenfang. Parang huling sinag ng liwanag sa gitna ng kawalang pag-asa. Tumingin si Zhuangqiang sa tabi mo. Pagkatapos, narinig niya ang isang mahinang bulong. Nawawala ba? Pagputol. Magaan na tono at ang buhay at kamatayan sa harap. Ang krisis ay nagdulot ng matinding kaibahan. Sa susunod na sandali, napagtanto ni Zhuangqiang na madilim ang mundo. Napaka-espesyal ng dilim. Parang walang katapusang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa huling sandali bago nalunod ang liwanag, nakita niyang nagbigay ka ng senyales ng pagputol pagkatapos mong banggitin ito. Ano? Gagamitin niya ang kamay na parang kutsilyo laban sa masamang espiritu na si Liu Ruyan. Hindi ba't ang kamay na parang kutsilyo ay itinuturing na kutsilyo? Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, si Daju ay tumulong kay Iesin na umupo. Sa pintuan ng abandonadong security room, hindi sila naglakas loob na pumasok. Dahil sa kisame ng security room, may nakasabit na isang lalaking may malaking tiyan. Pero nawala na ang buhay at naiwan na lang ang isang walang laman na balat. May nakasabit na li sa dibdib ng taong nasa gitnang edad. Ang tagapamahala ng ari-arian na si Wang Zigo. Nakatagilid ang doksye sa lupa. Ang katawan niya ay puno ng mga sugat na nilaso ng kakaibang enerhiya. Kung ilang segundo pang lumipas, baka ang buong katawan niya ay maging dugo. Naubos ng nakakatakot na puting payong. Ano bang nangyari kanina? Alam lang ng doksye na siya ay malapit ng malunod sa kamatayan. Pero biglang pinakawalan siya ng kakaibang puting payong. At pagkatapos ay humandusay siya ng walang lakas. Agad niyang nakita ang dati ng lumulutang na si Liu Ruyan. Hindi alam kung kailan siya nahati-hati. Ang malakas na kakaibang enerhiya ay umiikot sa paligid ng kanyang nahating katawan. Si Daju ay nakahiga sa lupa na may maputlang mukha. Si Zhuangqiang ay nawalan na ng malay sa takot. Tanging ikaw na lang ang nakatayo sa lugar na hindi gumagalaw. Sa tabi, hindi nagsalita si Ie na may bigat. Tanging ang kanyang tingin ay komplikado habang nakatingin sa iyo sa malayo. Hindi siya sigurado sa kanyang naramdaman sa sandaling iyon. Ang nakita ba niya ay totoo? Bukod dito, ang nakapapawing takot na hangin ay nagpasira na sa lahat. Kasama na ang kanyang sariling kakaibang kakayahan na. Totoo bang siya ang naghiwalay kay Li Ruyan? Kung hindi, wala talagang paliwanag sa mga nangyayari sa harap. Puno ng pagdududa sina Ese at Eye sa kanilang mga isip. Pero sa kabila ng lahat, nakaligtas sila. Ito ang pinakamahalaga. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit kay Zhuangqiang na nawalan ng malay at sa iyo na nakatayo. Matapos ang lahat, si Li Ruyan na pirapiraso ay nakahiga pa rin doon. Walang nakakaalam kung ang nakakatakot na masamang espiritu ay mabubuhay muli. Sa puntong ito, iniikot mo ang iyong pulso at naglabas ng malinis na tunog ng buto. At kanina, ginamit mo ang iyong unang kakaibang kakayahan. Mayroon kang kakaibang pakiramdam. Para bang ang kakayahang iyon ay talagang sayo. Pati na rin, nakatanggap ka ng isang abnormal na abiso mula sa sistema. Nagkaroon ng abnormalidad sa iyong skill data. Hindi maayos. Para bang pinipilit mo ang iyong sarili. Gumamit ng kamay na parang kutsilyo para sa pagputol. Pero hindi na mahalaga, basta't magagamit. Hindi mo pinansin ang malayo na si ESA at si EA. Lumapit ka kay Li Ruyan na parang pirapiraso. Ngunit sa bawat hakbang niya, para bang tinatapakan ng puso ni ESA at EA. Nagdulot ito ng takot sa kanilang dalawa. Ano bang balak ng taong ito? Hindi nila mapigilang magtaka si ESA at EA. Hanggang sa makita ng dalawa, ang tanawin na hindi nila malilimutan sa kanilang buhay. Nakita nilang lumabas ka ng buhay at dahan-dahang umupo. Pagkatapos ay inabot mo ang loob ng katawan ni Li Ruyan. Sa paligid ng nakakatakot na aura, agad na may isang mahaba at itim na sinulid na nahugot mo. Dahan-dahan mong piniga. Ang itim na sinulid ay naging usok sa iyong malinis. Sa pagitan ng iyong mahahabang daliri ay naging usok. Unti-unting naglalaho. At sa sandaling ito, sa paligid ng katawan ni Liu Ruyan, ang kakaibang enerhiya ay biglang umusbong. Nahulog sa tabi ng puting payong. Ang mga butas ay unti-unting naayos ng kakaibang enerhiya. Humahampas sa iyong mga paa. At ang datirin pirapirasong Liu Ruyan ay unti-unting nagisa. Isang babaeng nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa lugar. Si Liu Ruyan ay muling nabuhay. Ngunit hindi alam ng dalawa. Sa oras na ito, ang mga mata ni Liu Ruyan ay malinaw na. Nang makita ni Liu Ruyan ang pamilyar na mukha sa harap niya, ang walang katapusang sama ng loob ay biglang bumuhos. Ang mga luha ay umagos mula sa kanyang mga mata. Si Liu Ruyan ay umiiyak at biglang humagulgol sa iyong mga bisig. Mabuti na lang at naharang mo ang kanyang bibig at hindi niya naipagsigawan ang pangalan. Ang eksenang ito ay buong-buo na naitala ng ahas. At si Iye ay nakatingin sa kanila. Sabay na nag-crash ang isip ng dalawa. Si Zhuangqiang nakakagising lang sa tabi. Pagdilat ng mata, nakita niya ang eksenang ito. Nakapag-isip lang siya na ang impyerno ay talagang maganda. At muli siyang nawalan ng malay. Huwag munang magalit, doon tayo mag-usap.
Pinakalma mo sinalabis na nag-aalala. Pagkatapos ay hinila mo siya sa madilim na gubat ng komunidad. Sinanaligaw. Maliwanag na siya ay kinokontrol ng isang bagay. Ang itim na sinulid na iyon ay nagbigay sa iyo ng pakiramdam. May presensya ng isang estranghero. Malamang ito ay may kaugnayan sa sinabi ni Zhao Jiao tungkol sa madilim na gabi. Ang namatay na tagapangasiwa ng seguridad. Sinanaligaw. Ang nawawalang mga magulang at kapatid na babae. At ang pagkakagulo ng oras. Lahat ng ito ay nagbigay sa iyo ng amoy ng isang balak. Parang lahat ng ito ay nakatuon sa iyo. Gayunpaman, ang eksenang ito na nangyari. Sa mata ni Ese at Aye, ito ay naging. Malapit nang patayin sila ni Liu Ruyan. Hindi alam kung bakit bigla siyang nahati. At pagkatapos ay bigla siyang nabuhay muli. Agad na tumalon si Liu Ruyan sa iyong mga bisig. At pagkatapos ay nagyakan silang dalawa papasok sa maliit na gubat. Isang tao at isang multo ang umalis mula sa kanilang paningin. Ano ang nangyayari dito? Wala bang ibang makakapag-alaga kay Shen Fang? Ganito rin sa bahay ng multo na si Zhao Jiao. Ganito rin dito. Paano siya naging ganito kamasigla? Nagkatinginan si Ese at Aye. Pareho nilang nakita ang hindi kapanipaniwala sa mga mata ng isa't isa. Sige na nga, mas mabuti pang dalhin si Zhuangqiang dito. Ang batang ito ay kakagising lang at nahihilo pero hindi pa siya patay. Sa hindi nagtagal, lumabas ka mag-isa mula sa maliit na gubat. Nakita mong gising na si Zhuangqiang. Kahit na si Ese ay puno ng sugat. Pero mabuti na lang at hindi siya nasaktan ng malubha. Si Iye ay natakot lang. Sa oras na ito, 3 tao ang nakatitig na naguguluhan. Hindi ka makagalaw nang lumapit ka. Sino ang may ganitong lakas na maglakas loob na gumalaw? Tiningnan ko ang mga nakita ko bago kami nawalan ng malay ni Zhuangqiang. Tiyak na ang Big Orange ay may 800 at 70. Ikaw ang nagputol kay Liu Ruyan. Tungkol sa kung ano ang nangyari sa iyo at kay Liu Ruyan sa maliit na gubat. Kaya't hindi na bumalik si Liu Ruyan. Walang sinuman ang naglakas loob na mag-isip ng mabuti. Sa kabila ng lahat, ang sitwasyon na yon ay nagdudulot na ng pangangalit sa kanilang mga anit. Nandito na ako, Kapitan ng Ahas. Ngayon, may kaunting higit sa 2 oras na lang para sa misyon. Tignan mo kung ano ang susunod nating gagawin. Para kang walang nangyari. Nakangiti siyang lumapit sa 3. Pero habang tumatagal, ang ngiting iyon ay tila nagiging nakakatakot sa 3. Lalo na ang tawag na Kapitan. Lalo pang nagdulot ito ng kuryente kay Ahas mula ulo hanggang. Ang mga paa niya ay parang tinamaan ng kuryente. Hindi mapigilang nanginginig. Sa huli, hindi niya pa rin nakayanan. Bigla siyang lumuhod sa lupa at sumigaw. Kuya, ikaw ang mangunguna. Mula ngayon, ikaw na ang kapitan. Ako ang pinakatapat mong alalay. Si Zhuangqiang ay medyo nalito sa ginawa ng Ahas. Pero mabilis siyang tumugon at agad na tumalon sa tabi mo. Agad niyang niyakap ang iyong katawan. 3 ilong at 1 luha. Shen Fang Jie, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Ako ang pinakatapat mong kapatid. Si Daju Weizong ay nakatitig sa Ahas at kay Zhuangqiang na parang walang alam. Sa huli, kumagat siya sa kanyang mga ngipin. Pinagaan ang kanyang leather jacket at nagatubiling nagsalita. Kuya, tingnan mo kung ano ang kayang gawin ng babaeng iyon. Hindi rin naman ako hindi pwede. Pagkatapos ang Ahas. Si Daju Weizong. Si Zhuangqiang ay sumunod sa iyo na parang 3 mabait na bata. Mula nang lumabas sila sa komunidad, ganyan na sila palagi. Ngayon, parang sumasakit na ang iyong ulo. Hindi mo na ito unang beses na ipinaliwanag. Ang pagharap kay Liu Ruyan ay isang likas na pagnanais na subukan. Ang lihim ng sopas ng tupa na itinuro sa kanya ni Zhao Jiao. Hindi ko akalain na talagang may silbi ito. Tungkol sa kung bakit umalis si Liu Ruyan. Dahil may mahalaga siyang dapat asikasuhin. Pero ang 3 ay hindi talaga naniniwala. Pero sa totoo lang, kahit ikaw ay naniniwala na ito ay katawa-tawa. Kaya't mas mabuti pang hindi na lang ipaliwanag. Pagkatapos, kinuha mo ang mapa na ibinigay sa iyo ng Ahas. Ang daan ay nagdala sa 3 patungo sa parke ng libangan. Sa totoo lang, ang pagtingin sa mapa ay para lang sa palabas. Ang daang ito ay sobrang pamilyar sa iyo na kahit nakapikit ka ay makakarating ka. At habang nasa daan, patuloy kang nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Liu Ruyan. Nang makapasok ka sa maliit na gubat, maingat mong sinuri ang katawan ni Liu Ruyan. Nang makatiyak na walang ibang kakaiba, saka ka lang nagsalita. Nagtanong kung ano talaga ang nangyari. Si Liu Ruyan ay namumula ang mukha. Ikinuwento niya ang lahat ng alam niya. Noong gabing iyon 10 taon na ang nakalipas. Dumating siya sa Xianhe community. Dahil nagtanong si Liu Ruyan sa dating kapitbahay ng iyong pamilya. Alam mo ang iyong kaarawan. Nais sanang mag-ipon ng lakas ng loob. Gamitin ang araw ng iyong kaarawan para ipaalam kay Xiao na talagang seryosong simulan ang paghabol sa iyo. Bumalik, hindi pa siya nakakaakyat sa itaas. Biglang dumilim ang langit. Kasunod nito, isang nakakatakot na presensya ang biglang dumating na nagdulot sa kanya ng panginginig. Si Liu Ruyan ay nakakita lamang. Isang napakalaking mata ang lumitaw sa itaas ng komunidad. Ang mata ay umikot at agad na tumutok sa kanya.
Pagkatapos nito, siya ay naligaw. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng kanyang kapalarang payong, bago siya naligaw, nakita pa ni Liu Ruyan. Ang pinto ng silid 404 ay bumukas. Dapat ay para sa akin yon. Sa oras na ito, ang iyong mukha ay madilim. Kahit na hindi alam kung sino ang kabilang panig. Ngunit ang biglaang pagkawala ng mga magulang at kapatid. Sa tingin mo, ito ay para sa iyong sariling proteksyon. Tungkol sa madilim na gabi na yon na may malaking takot na dumating. Ang sinabi ni Zhao Jiao ay tumutugma kay Liu Ruyan. Ngunit ang sakit ni Liu Ruyan ay mas malalim kaysa kay Zhao Jiao. Pagkatapos ng buong 10 taon, siya ay walang tiyak na layunin na naglalakad sa Xianghe community, na kontrolado ng natitirang itim na sinulid sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng likas na kakayahan, pinatay ang mga hindi pangkaraniwang target. Ang tagapamahala ng ari-arian na si Wang Ziguo ang kanyang pinatay. Samantalang si Zhao Jiao at ilang iba pang residente ng komunidad ay pinabayaan. Sa bagay na ito, hindi rin alam ni Liu Ruyan kung bakit. Sa ilalim ng kontrol, ang kanyang kamalayan ay magulo. Ngunit may isang bagay na malinaw na naalala ni Liu Ruyan. Sa isang araw sa hinaharap, muling nagpakita si Xiao Xiao. Umalis siya sa komunidad sa harap ni Liu Ruyan. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Sa hindi bababa sa impormasyong ito, maaari mong hatulan na hindi namatay ang kapatid na babae pagkatapos ng dilim ng gabi. Kailangan munang mahanap ang kapatid na babae upang malaman kung ano talaga ang nangyari sa bahay noong gabing iyon. Ang Ruyan Supermarket ay dapat may impormasyon. Pagkatapos pag-usapan ang mga ito, ang kaluluwa ni Liu Ruyan ay may mga palatandaan ng unti-unting pagkasira. Napansin mo na pagkatapos alisin ang itim na linya, si Liu Ruyan ay halatang hindi sanay sa nagbago na mundo ng laro. Kaya't pinayagan siyang bumalik sa kanyang bahay upang maayos ang kanyang kaluluwa. Wala ring silbi na sumunod sa kanya. Sa mga mata ni Liu Ruyan na puno ng lungkot, wala kang magawa kundi magpaalam sa isang halik. Ang huli ay umalis na masaya at kontento. Sa lahat ng utang sa mundo, ang utang ng pag-ibig ang pinakamahirap bayaran. Hindi mo akalain na 10 taon na ang lumipas. Si Liu Ruyan ay patuloy na naghahanap sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang subconscious. Ito ay nagdulot sa iyo ng kaunting emosyon. Sa buong daan, inaayos mo ang mga kasalukuyang nakuha mong mga pahiwatig. Ang mga hakbang ay hindi nagmamadali o mabagal. Patuloy na sumusulong patungo sa direksyon ng parke ng libangan. Ngunit ang 3 tao sa likuran ay nanginginig sa takot. Paglabas lamang ng komunidad, sila ay nakatagpo ng isang matandang lalaki na nakayuko. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit labis na mabigat. Ang mukha ng matanda ay madilim. Mabigat ang amoy ng pagkabulok. Ang pinakamahalaga ay nakasuot siya ng isang damit na panglibing. Pero nakatungo ka palagi na tila nag-iisip. Tila hindi mo talaga nakita ang matandang ito. Hindi man lang umiwas. Si Poison Snake, Big Orange, at Zhuangqiang tatlo rin. Hindi makapagsalita, kaya't nagginit-ngit na lang at sumunod. Pero sino ang nakakaalam na sa oras na malapit na kayong makatagpo ng matanda? Tumingin ang matanda at umangat ng kanyang ulo. Sa susunod na segundo, parang naspray niya ang kanyang likod. Isang kamay ang sumusuporta sa kanyang baywang. Ang isa pang kamay ay umabot patungo sa bench sa kabila ng kalsada. Ang dati mabagal at mabigat na hakbang, bigla itong naging masigla. Sa loob ng ilang paghinga, nakatakbo siya sa bench sa kabila ng kalsada at umupo. Isang kamay ang sumusuporta sa kanyang baywang. Tila labis na masakit, pero may ilang puwang sa mga daliri na nakatakip sa kanyang mukha. Hanggang sa kayo'y lumayo. Ang matandang ito ay hindi pa rin bumangon. Sa buong daan, patuloy na nangyayari ang mga katulad na bagay. Isang babae na nagtutulak ng stroller. Ang sanggol sa loob ng stroller ay patuloy na sumususo sa kanyang braso. Ngunit nang lumapit ka, ang ina ay biglang isinilid ang sanggol sa basurahan. Hindi lamang iniwan ng stroller, kundi umalis din ang tao. Ang sanggol na naguguluhan ay inilubog ang kanyang ulo sa tambak ng basura. At may mga batang naglalaro ng basketball gamit ang ulo ng tao. Sabay-sabay silang nahulog sa lupa. Pati na ang basketball na gawa sa ulo ng tao ay pumasok sa pagitan ng mga binti ng isang batang nakasuot ng overalls. Ganun lang. Nakaraos kayo ng walang kapahamakan at nakarating sa mapa. Ang huling hintuan bago ang parke ng libangan ay ang Union Supermarket. Ngunit ikaw ay nakatayo lamang sa tabi ng daan na parang walang alam. Nakatingin sa natitirang pader ng supermarket na may isang patalastas. Hindi alam kung ano ang iniisip. Mukhang matagal nang giniba ang lugar na ito. Si Daju ay mainat na lumapit sa iyo at nagbukas ng kanyang bibig. Tinatayang mga 3 o 4 na taon na. Sumangayon si Zhuangqiang. Itinulak ng ahas ang kanyang salamin at tumingin sa harapan. Hindi kalayuan ay naroon ang parke ng libangan. Nakita niya kahit ang lokasyon ng lugar ng pagtanggap. Para bang napakalapit. Pero hindi ka umaalis at hindi rin siya umaalis. Kuya Shenfang, gusto mo bang gawin ang nakatagong misyon sa papel? Nakita ng ahas na nakatayo ka lang. Nagtanong siya ng may pag-aalinlangan. Matagal, tumingin ka at mumiti. Tara na, nawasak na ang lugar na ito. Tila nawala na rin ang misyon.
Mas mabuting umalis na muna. Ang antas ng kopyang ito ay hindi basta-basta. Kahit na may nakatagong misyon, tiyak na ito ay labis na mapanganib. Mahalaga ang buhay. Agad na sumangayon si Zhuang Qiang. Ayaw na niyang gumawa ng anumang misyon. Ang tanging hangarin ay makalabas ng buhay. Kuya, narito na ang lugar ng pagtanggap sa unahan. Itinuro ng ahas ang pintuan ng parke ng libangan sa harapan. Tumingala at tumingin. Isang bukas na mesa na hindi mo pa kailanman nakita. Nakatayo sa harapan ng malaking pintuan ng parke. Sa likod ng mesa ay may isang taong nakasuot ng itim na balabal. Hindi ka nagatubili. Malaking hakbang na mabilis na naglakad papunta roon. Ang iba pang 3 tao ay mahigpit na sumunod. Binabati ko kayo. Natapos na ninyo ang misyon ng kopya na ito. Maglalabas kayo ng kopya sa loob ng 10 segundo. Ang gantimpala para sa pagkalkula ng kopya ay ibibigay din. Isang mababa at mahinang boses ang lumabas mula sa bibig ng taong nakasuot ng itim na balabal. Si Dokshe, si Deju, at si Zhuang Qiang. Sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag. Nang marinig ang mga salitang ito, ibig sabihin ay talagang ligtas na sila. Ngunit ang boses ng nakasuot ng itim na balabal ay tila iba sa kanila. Hindi katulad ng mga taong nakatagpo nila dati. Ngunit walang nakaramdam ng kakaiba. Basta't makalabas na buhay, ayos na. Ang mga anino ng 3 tao ay unti-unting naging malabo. Biglang naisip ni Zhuang Qiang ang isang bagay. Lumiko siya at sumigaw sayo. Shenfang Jie. Paglabas, maaari ba kitang idagdag bilang kaibigan? Tandaan mo, ako ang pinakatapat mong kapatid. Nakakunot ang noo ni Dokshe. Agad niyang naisip na hindi bobo si Zhuang Qiang. Mabilis din silang nagmadali patungo sayo. Idadagdag din kita bilang kaibigan. Mayroon din akong ibang impormasyon tungkol sa mga kopya na maaari kong ibahagi sayo. Tungkol sa malaking kahel, ito ay unti-unting nawawala. Sa huling sandali, ito ay bumubulong. Kung sa totoong mundo, ayos lang din. Pero lahat ng ito ay dumaan lamang sa iyong mga tainga. Sa oras na ito, may 3 kaisipan na umuusbong sa iyong isipan. Mukhang talagang makakabalik ka na sa realidad. Pangalawa, kanina sa harap ng Ruyun Supermarket, sa lugar na hindi nakikita ng mga ahas. Kinuha mo ang isang may dugo na headband. Kasabay nito, na-trigger ang isang nakatagong misyon. Ang pangatlo ay ang gabay na nakasuot ng itim na balabal na nakatago ang anyo. Ang iyong tingin ay palaging nasa kanya. Mula nang dumating ka sa lugar ng gabay, hindi mo maipaliwanag na parang ang taong ito ay tinitignan ka mula sa mataas na posisyon. Hanggang sa huling segundo, nang ilipat ng taong nakasuot ng itim na balabal ang kanyang tingin sa iyong bulsa ng damit, kumilos ka. Ang mahahabang daliri ay umabot mula sa malabong anino. Hinawakan ang leeg ng taong nakasuot ng itim na balabal. Sino ka? Sobrang maikli lang ang oras. Isang tanong na lang ang naiwan. Ang iyong katawan ay naipadala palayo. Batang lalaki, magkikita pa tayo. Sa susunod, iyon na ang iyong katapusan. Matapos mawala ang ilang tao, ang lugar ng pagtanggap ay nagsimulang gumuho. Hinaplos ng taong nakasuot ng itim na balabal ang kanyang leeg na halos naputol. Nakangiti ng may masamang balak. At pagkatapos ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Sa mesa na patuloy na nagwawasak sa kanyang lugar. Nagpakita ng isang katawan na naipit at deformed. Nakatulad ng taong nakasuot ng itim na balabal kanina. Sa maliwanag na inuupahang kwarto sa ilalim ng ilaw ng kisam. Nakasalampas ka sa kama na hindi pa bumubukas ng mata. Matagal na panahon, dahan-dahan mong pinunasan ang sulok ng iyong mata. At pagkatapos ay malalim na huminga. Ito ba ang lasa ng hangin sa realidad? Mas mabuti pa sa laro. Nang buksan mo ang iyong mga mata, isang estrangherong kwarto ang bumungad sa iyo. Saan ito? Kahit na lumipas na ang 10 taon. Ngunit malinaw mong naaalala ang ayos ng iyong bahay noon. Naganap na naiba sa maliit na bahay sa iyong harapan. Ngunit bago ka pa makabangon, isang malaking banyagang alaala ang dumaloy diretsyo sa iyong isipan. Shenfang, 26 na taong gulang, dating federal na ahente, 3 taon na ang nakalipas dahil sa labis na pananakit habang lasing. Isang tao ang tinanggal sa serbisyo. Pagkatapos ay umasa ka sa mga investigasyon ng dalaw. Mga investigasyon sa kasal at iba pang gawain upang makaraos. Sa simpleng salita, ito ay tungkol sa pagkuha ng utang at pagkuha ng mga asawang nahuhuli. Ang mga banyagang impormasyon ng federal na ahente sa iyong alaala ay hindi talaga kabilang sa iyong kaalaman. Ngunit sa sandaling ito, tila nakaukit ito sa iyong mga buto. Hindi lamang iyon, ang mga tao dito ay may posibilidad na maaaring mapili sa isang laro na tinatawag na kadiliman ng takot na paranormal na laro upang sumailalim sa mga hamon ng survival. Sa oras na ito, ikaw na nakaupo sa tabi ng kama. Awang kamalayan na inabot ang iyong puso. Tumitibok ng normal na normal. Magpatuloy tayo. Mabuti na lang at nananatili itong napakalakas. Mukhang natanggap lang ang alaala. Ang katawan ay sa sarili pa rin. Nakatingin sa paligid na unti-unting nagiging pamilyar. Ikaw ay nagkibit ng noo. Una, ikaw ay natrap sa isang nakakatakot na laro sa loob ng 10 taon.
Sa araw ng iyong ika-10 kaarawan, nagbigay ka ng hiling. Sa resulta, tila nagkaroon ng kaguluhan sa oras sa gabing iyon. Hindi lang nawala ang mga magulang at kapatid mong babae. Sa laro, tila may isang misteryosong puwersa na nakatutok sa iyo. Ang itim na balabal na tao na nagdala sa kanila pabalik sa gitna ng makamandag na ahas. Maliwanag na may isang uri ng kaaway na nakatuon sa iyo. Kahit na mahusay itong nakatago. Pero sa huli, nagpakita ng kahinaan ang taong ito. Dahil tumingin siya sa iyong bag. Doon ay may nakalagay na mga labi ng supermarket. Dito ay ang dugong nakadikit na hairband na iyong nakuha. Ito ay ibinigay mo sa iyong kapatid na si Xiao. Sayang, hindi mo siya napatay. Sa oras na ito, ang abiso ng pagtatapos ng kopya ay tumunog din. Binabati ang manlalaro sa pagwawagi sa pagtakas mula sa Xianghe Community Donjon. Antas ng kahirapan ng donjon, Kabuang pagsusuri ng manlalaro, la. Gantimpala sa misyon, 300 na nakatagong enerhiya. 700 na nakakatakot na barya. 2 pagkakataon sa raffle. Sa pagtatapos ng paalala ng sistema, isang alon ng manipis na nakatagong enerhiya ang pumasok sa iyong katawan. Parang bato na nahulog sa dagat na walang kahit anong alon na bumangon. Sa iyong personal na panel, ang nakatagong enerhiya ay hindi pa rin matukoy. Ang nakakatakot na barya ay umabot na sa 750 degree. Dagdag pa, mayroon kang 2 karagdagang pagkakataon sa raffle. At isang pagsubaybay sa misyon. Ang nakadugong headband na item ng misyon. Maraming headband sa ilalim ng guho ng Yuyun Supermarket. Nahawahan ng makapangyarihang nakakatakot na dugo. Mukhang hindi ito ganoon kasimple. Mangyaring suriin ito kapag ikaw ay may sapat na lakas. Bumisita muli upang imbestigahan ang pinagmulan ng bagay na ito. Hawak mo ang headband na naglalabas ng kakaibang amoy. Maaari lamang nating sabihin na ang mga mansa ng dugo sa itaas ay hindi galing sa iyong kapatid na babae. Nakapagbigay ito sa iyo ng kaunting kapanatagan. Alam mo nang pinakamabuti ang lakas ni Xiao. Kahit na talagang may malaking takot. Hindi naman sigurado na maubos nito ang kapatid na babae. Ang mga bakas ng dugo ay nagpapatunay dito. Ang mga bakas ng dugo ay nagpapatunay dito. Sa pamamagitan ng iyong alaala, maaari mong malaman ang takot na kailaliman at ang realidad. Maliban sa mga manlalaro na napili, hindi ito nagugnay. Kaya tiyak na ang mga magulang at kapatid na babae ay nasa laro pa. Sa ganitong paraan, mas madali nang hanapin. Kailangan lamang maghintay sa susunod na pagbubukas ng kopya. Ikaw ay nag-iisip habang pinapahid ang iyong baba. Pagkatapos ng paunang kopya, ang unang opisyal na kopya ay tiyak na magaganap sa loob ng 1 buwan. Mabilis na 2 o 3 araw, mahaba na higit sa 20 araw. Ang mga ito ay impormasyon na maaaring mahanap online. Kumpara sa paunang kopya, ang opisyal na kopya ay magiging mas mahirap ng kaunti. Ngunit kahit na mahirap, kung masyadong mababa ang antas ng kahirapan, maaaring hindi ito talagang maiugnay sa pagkawala ng mga magulang at kapatid na babae. Nang maisip ito, binuksan mo ang isang serye ng mga sistemang tampok na kakalabas lamang. Una sa lahat ay ang pamilihan at sistema ng raffle. Mabilis na tumingin. Sa harap ng pamilihan ay may ilang mga pangunahing bagay na pampalakas. Halos walang silbi kapag humaharap sa mga nakakatakot. Ngunit hindi mura ang presyo. Nagsisimula sa 20 nakakatakot na barya. At nang patuloy mong binuksan ang mga pahina, lumitaw ang ilang kakaibang nakakatakot na kagamitan. Kabilang dito ang mga amulet ng armas. Mayroon ding mga kagamitan para sa mga misyon na nagbubukas ng mga dungjon na ibinibenta. Ngunit ang mga presyo ay labis na mahal. Ang unang dungjon na iyong nalampasan ay level. Ang iyong personal na rating ay A. Matapos makumpleto ang napakaraming misyon, nakakuha ka ng gantimpalang 750 nakakatakot na barya. Gayunpaman, mahal talaga ang pamilihan. Ngunit talagang maganda ang mga bagay. At minsan, isang angkop na nakakatakot na kagamitan. Maaaring magligtas ng iyong buhay. Nang makita ito, bigla mong naisip ang kutsilyo sa kamay ng ahas. Ayon sa kanya, ito ay nakuha mula sa dungjon. Kaya't mukhang ang paraan ng pagkuha ng kagamitan ay hindi lamang nakasalalay sa pamilihan. Pero wala kang interes sa mga bagay na ito. Kaya't direkta kang nag-click sa pahina ng raffle. Maaari mong gamitin ang mga pagkakataon sa raffle para sa random na pagkuha ng anumang item sa advice wheel. Kasama na ang mga trick. Sa pag-alala ng sistema, bigla kang naging interesado. Matapos lahat, dati kang isang heavy spender sa laro. Ano ang silbi ng paglalaro kung hindi ka mag-raffle? Lalo na't sa raffle na ito, maaari kang makakuha ng mga trick. Wala namang paraan para ipagpalit ito sa tindahan. Sa kasalukuyan, mayroon ka lamang isang trick sa iyong system panel. Ito ay nakuha mula kay Zhao Jiao. Kung makakakuha ka ng isa pa, marahil ay makakatulong ito sa iyong pagunawa sa bagong larong ito. Masaya kang nag-scrub ng iyong mga kamay. Pagkatapos, nag-isip ka. Ang pulang gulong ay nagsimulang umikot. Binabati kita. Nakakuha ka ng isang bote ng bata na ihi. Matapos huminto ang gulong, mayroon kang isang bote ng dilaw na likido sa iyong backpack.
Tunay na ihi ng isang 320 buwang gulang na sanggol. Ang purong amoy na walang dumi ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa mga maruruming bagay, na may tiyak na antas ng kakayahang magpalayas ng mga kababalaghan, hindi maaaring inumin. CJ. Kaya ganito ang pagkuha, di ba? Nakatingin sa ihi ng bata sa bag. Hindi mo mapigilang magalit. Kaya bago ang pangalawang pagkakataon ng raffle, isara mo ang iyong mga mata at magbulong. Binabati kita, nakuha mo ang kakayahang shadow trick. Kumakain ng malaking halaga ng misteryosong enerhiya, na nagpapahintulot sa iyong anyo na magtago sa kadiliman. Kung matutuklasan ng target ay nakasalalay sa agwat ng lakas ng magkabilang panig. Marahil sa ilang mga sitwasyon, mas maganda ang epekto. Tumawa ka ng masaya. Kilalang kilala. Sa sistema ng raffle, kadalasang ang mga skill book ang pinakamahirap makuha. Lalo na't maraming, kakaibang walang silbi na mga bagay. Kaya basta't nakuha mo ang kakayahang trick ni, nangangahulugan na ikaw ay isang European Emperor. Hindi mahalaga kung ano ang nakuha. Ang mahalaga ay hindi ka isang non-emperor. Nakatingin sa panel sa mga bagong kakayahang trick, at sabik na sabik ka na subukan ito. Ang inuupahang bahay ay napakaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng paggamit ng ilusyon ngayon. Ang enerhiya ng ilusyon ay umaagos sa iyong katawan. Agad na naging madilim ang maliwanag na bahay. Hindi na makita ang kahit kaunting liwanag. Ang malakas na enerhiya ng ilusyon ay lubos na pumuno sa lugar na ito upang lumikha ng isang madilim na kapaligiran. Mukhang kahit anong teknik ng ilusyon. Upang maranasan ang tunay na layunin nito ay kailangang magpigil. Maaaring sabihing ang pagbabago sa dami ay nagdudulot ng pagbabago sa kalidad. Sinubukan mong bawiin ang malaking halaga ng ilusyon hanggang sa muling lumiwanag ang bahay na ito. Sa oras na ito, ikaw ay nakatago sa maliit na anino sa sulok ng silid. Napansin mo na ang pagkonsumo ng ilusyon ay talagang lumampas sa pagkakabuwal. Habang mas matagal ang pagpapanatili, mas marami ang pagkonsumo. Gayunpaman, tungkol sa kasanayang ito ng ilusyon, ikaw ay medyo nasisiyahan. Ang dalawang pagkakataon sa raffle ay naubos na. Binuksan mo ang forum ng mga manlalaro sa tabi. Ang impormasyon sa forum ay napakarami at labis na magulo. Nagbebenta ng mga kopya ng impormasyon. Nag-aalok ng mga produkto. May mga gantimpalang hinahanap. At mayroon pang mga club na tumatanggap ng tao. Sa kanang itaas ng forum ay may isang rehiyon na pagsasala. Ang lugar na kinaroroonan mo ngayon ay tinatawag na Jingang. Isang lungsod na hindi masyado malaki o maliit. Ang permanenteng populasyon ay hindi umabot sa 6 na milyong tao. At ang mga pinakatuktok na mga post, lahat ay impormasyon tungkol sa pagkuha ng tao ng Jingang Investigation Bureau. Na-curious ka at nag-click dito. Anumang manlalaro sa Jingang City na nahatak ng Fear E-Base ay maaaring magrehistro ng impormasyon sa Jingang City Special Investigation Bureau. Ang Investigation Bureau ay magbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa Fear E-Base. Bukod dito, ang mga manlalaro na may kakayahan ay maaari ring pumunta sa Investigation Bureau para sa pagsusuri. Ang mga manlalaro na nakapasa sa pagsusuri ay maaaring makakuha ng opisyal na pagkakakilanlan bilang mga federal investigator at magkakaroon ng tiyak na pahintulot sa paggalaw ng mga mapagkukunan at pagkuha ng impormasyon. At katulad ng alaala ng iyong ahente dito, may isang espesyal na Investigation Bureau sa Jingang City. Iba ito sa Agent Office. Direkta itong nasa ilalim ng pamamahala ng Federal Headquarters. Hindi ko lang inaasahan na ang impormasyon sa pagkuha ay lalabas sa forum. Matapos mong tingnan ang forum, bigla kang bumagsak sa kama. Talagang nakakapagod ang pagtanggap ng napakaraming impormasyon. Sa gitna ng pagkalito, nakatulog ka. At sa gabing ito, nanaginip ka. Sa panaginip, ang ngiti ng iyong kapatid na babae ay nahaluan ng maraming dugo. Kinabukasan, nagising kang basang-basa. Ito ang unang pagkakataon na nanaginip ka sa loob ng 10 taon. Pumunta sa banyo. Inilubog mo ang iyong mukha sa isang palanggana ng malamig na tubig. Ang makahanap ng iyong kapatid na babae ay isang agarang prioridad. Lahat ng iba pang bagay ay kailangang ipagpaliban. Kailangan munang malaman ang lahat tungkol sa kaba ng kalaliman. Kaya't naligo ka. Nagbihis ka ng malinis na damit at umalis. Pumunta sa espesyal na tanggapan ng investigasyon ng lungsod ng Jingang. Pagkalipas ng 2 oras at kalahati, hawak ang iyong dokumento, lumabas ka sa pangunahing pintuan. Sa dokumento, may nakasulat na malalaking titik gamit ang espesyal na tinta. Junior Investigator ng lungsod ng Jingang, si Shen Fang. Ito ang iyong sinadyang itago na may kakaibang aura. Nakuhang bagong pagkakakilanlan mula sa pagsusulit. Upang maging isang Junior Investigator, kailangan lamang ng pagsusulit. Isang biglaang pagtaas ng konsentrasyon ng kakaibang enerhiya sa katawan. Ngunit ang mga Senior Investigator ay kinakailangang magrehistro. Ang impormasyon ng laro at ang praktikal na aplikasyon ng mga kakaibang kasanayan. Tungkol sa pagsusulit ng kapitan, paano ito? Sa iyong kasalukuyang antas, hindi pa ito sapat.
upang suriin ang impormasyon na maaaring ma-access sa pamamagitan ng karapatan ng junior investigator. Hinuhusgahan mo ang iyong sariling paunang kopya, ang huling tagapagsalita. Ang taong nakasuot ng itim na balabal ay pinalitan ng iba. Ito ay nagdulot sa iyo ng labis na pag-iingat. Maging ikaw ay matapang na nag-isip. Marahil ang grupo ng mga manlalaro ay naimpluwensyahan din. Ngunit tiyak na may panganib ito. Kung hindi na nila kailangang itago ang kanilang sarili. Kaya't sa palagay mo ang puwersang nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo ng laro. Dapat ay hindi sigurado kung ikaw ay buhay pa. Kung hindi sila mag-aaksaya ng panganib na magpanggap bilang tagapagsalita upang hanapin ka. Kaya't simulan na natin ang laro. Tignan natin kung ako ang unang makakahuli sa inyo. O kayo ang mauunang pumatay sa akin. 7 araw mamaya. Ganap na nakapagugnay sa bagong pagkakakilanlan mo. Isang malamig na sistema ng abiso ang narinig sa aking tainga. Manlalaro si Shen Fang. Ang iyong opisyal na kopya ay magsisimula sa loob ng 10 segundo. Mangyaring maghanda. Kumpleto na ang pagload ng hotel ng kasalanan. Maligayang pagdating sa kailaliman ng takot. Ang kopyang ito ay para sa isang tao lamang. Ang antas ng kahirapan ay muling nagbukas ang Clinton Hotel matapos ang pagkukumpuni. Sunod-sunod na dumarating ang mga bagong bisita. Ngunit noong nakaraang gabi, isang bisita ng hotel ang misteryosong namatay sa kanyang silid. Ang mga bakas na naiwan sa silid ay nagmumungkahi ng pagpapakamatay. Ngunit ang katawan ng biktima ay nawawala sa lugar ng krimen. Pangunahing misyon. Alamin ang mga detalye ng pagpatay nang hindi nalalantad ang iyong pagkakakilanlan. Paalala 1. Dahil sa naganap na pagpatay, nagpatupad ng curfew ang Clinton Hotel. Huwag umalis ng silid pagkatapos ng alas 12 ng gabi. Paalala 2. Ang mga palapag ng hotel na higit sa ika-5 ay para sa mga bilang isang karaniwang bisita, wala kang pahintulot na umakyat at mag-explore. Paalala 3. Dahil sa limitadong pondo, ang bayad sa silid na ibabalik sa iyo ng leader ay 3 araw lamang. Pagkalipas ng 3 araw kung hindi ka magpapatuloy sa pagbabayad ng upa sa kwarto, ikaw ay itataboy mula sa hotel. Ito ay magdudulot ng pagkabigo sa misyon, maliban kung handa kang magbayad ng upa sa kwarto. Paalala 4. Huwag makipagaway sa mga bisita ng hotel. Ito ay maaaring magdulot ng malaking hadlang sa iyong pagsisiyasat. Manlalaro Shen Fang. Mangyaring tamasahin ang iyong unang opisyal na misyon. Ang dilim sa iyong harapan ay unti-unting nawala. Nasa loob ka na ng marangyang lobby ng hotel. May hawak ka pang itim na handbag. Isang alon ng mga alaala ang pumasok sa iyong isipan. Agad na narinig mo ang mahinahong tinig ng isang babae. Maligayang pagdating sa Clinton Hotel. Magandang araw, Ginoo. Maaari bang itanong kung kayo ba ay narito para mag-check-in? Sa likod ng reception desk ng hotel lobby, isang magandang babae na nakasuot ng uniforme. Ang babae ay nakangiti at nakatingin sa iyo ng may ngiti. Hindi mo na kailangang tingnan ang kwarto. Sa pamamagitan lamang ng reception na ito, alam mo nang hindi mababa ang antas ng hotel. Ngunit hindi mo pa rin naaalala. Saan nga ba talaga ang tinatawag na Clinton Hotel? Marahil ito ay bagong bukas sa loob ng 10 taon. Ginoong Shen Fang, ang inyong kwarto ay 8,200 at siyam. Narito ang inyong keycard, pakitago ng maayos. Ang elevator patungong unang hanggang ika-4 na palapag ay nasa kanang bahagi ng lobby. Sana ay mag-enjoy kayo sa inyong pananatili. Kinuha ang keycard at sumunod sa direksyon ng kamay ng babae. Nakita mo ang elevator. Sa itaas ng pinto ng elevator ay may nakasabit na plaka na may nakasulat na 14 na. Nasa kaliwa lamang. Nakakita ka rin ng isa pang elevator. Sa dingding ay may nakasabit na plaka na may nakasulat na 58. Mukhang ang 24 ay para sa mga karaniwang bisita tulad natin. Ang 58 ay para sa mga na bisita. Salamat. Gumanti ka rin ng ngiti. Pagkatapos ay dinala ang bag at pumasok sa elevator. Ngunit sa huling segundo bago magsara ang pinto ng elevator, pumasok ang isang lalaking may suot na itim na sombrero. Ang lalaki ay naglalabas ng malamig na aura. Ang kanyang damit ay medyo basa. Nakayuko ang kanyang ulo at ang brim ng sombrero ay bahagyang natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Ang pinto ng elevator ay bumuka sa ikalawang palapag. Agad kang lumabas. At ang lalaking nasa likod mo ay hindi sumunod. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng elevator, tinutukan mo ang pagtalon sa screen ng elevator. Mga residente sa ikatlong palapag ba? Mukhang nag-iisip ka. Agad kang umalis sa pintuan ng elevator. Tulad ng karaniwang hotel, ang pasilyo ay may malambot na karpet. Malinis at maayos, mukhang bago. Nang makarating ka sa dulo ng pasilyo, doon mo lang napansin. Ang iyong 200 at siyam ay ang huling silid. Ang 210 ay nasa tapat. Ngunit nang iswipe mo ang room card, handa ka nang pumasok. Bigla mong naramdaman na may mga mata na nakatuon sa iyong likod. May mga bisita sa tapat. Sa pagdududa, tuluyan mong itinulak ang pinto ng silid. Lumiko ka at kumatok sa pinto ng 210. May tao ba? Ikaw ba ang tumitingin sa akin?
Ang tinig ng pagtatanong ay umabot sa pasilyo. Ngunit sa loob ng silid 2-0 walang tumugon. Nakakagulat. Ang iyong pandama ay tiyak na hindi magkakamali. Ang langit ay malapit sa iyong pintuan. Lumapit sa butas ng pinto at tumingin sa loob. Sa oras na ito, halatang nagulat ang tao sa loob ng silid. Ang tunog ng mga hakbang na umatras ay umabot sa hotel. Pumasok ang tunog ng pintuan sa iyong tainga. Ngunit tila naisip ng tao sa loob. Ang butas ng pinto ay hindi nakikita ang loob mula sa labas. Kaya't muli siyang lumapit sa pintuan ng maingat. At patuloy na sumilip sa bagong nakatira sa labas. Ngunit sa isang sulyap na ito, ang residente ng 2-0 ay natakot at nahulog sa lupa. Isang mata ang umiikot sa butas ng pinto. Ang madilim na mga mata ay tila isang walang katapusang kailaliman. Tila sa susunod na segundo ay mahihila na siya papasok. Ang butas ng pinto na dapat ay tanging nakikita mula sa loob palabas. Tila nawalan ng bisa. Malinaw na naramdaman ng residente ng 2-0 na nakita ng lalaking ito sa labas ang kanyang sarili. Wala namang anuman, aalis na ako. Umiling ka. Umalis ka sa harap ng silid 2-0. Nakarecord sa surveillance sa koridor ang lahat ng nangyari. Isinara mo ang pinto at inilagay ang bag sa mesa. Sa tabi ay may isang maliit na aklat na naglalaman ng mga patakaran ng hotel. Umupo ka sa isang upuan at nagisip. Kanina, tumingin ka sa pifol. Talagang nakita mo ang loob ng 2-0. Ang residente ay isang lalaki. Mukhang kinakabahan. Puno ng mga ugat ang kanyang mga mata. Para bang ilang araw na siyang hindi natutulog. Pagkatapos, binuksan mo ang bag. Natagpuan mong may 3 bagay sa loob. Isang kaso ng dokumento, ginang trabaho, at isang baril. Una mong binuksan ang dokumento. Nakasulat dito ang mga detalye ng kasong ito. Kasama ng pangunahing misyon. Mukhang ang subtask na ito ay tungkol sa pagsisiyasat na katulad ng pag-decrypt. Sa totoo lang, hindi ko alam kung naapektuhan ng alaala ng ahente. Talagang nagkaroon ka ng interes sa pagsisiyasat. Ang biktima ay residente ng 306 sa ikatlong palapag. Ang nakarehistrong impormasyon ay Guan Cheng. Kumpirmadong peking pangalan. Isang tao ang nag-check-in. Ang petsa ng pag-check-in ay 1 buwan na ang nakalipas. Sa gabi bago ang insidente. Sa mga talaan ng surveillance ng hotel. Ang biktima ay bumalik sa kwarto 8,306 ng 8:00 ng gabi. Mula noon walang pumasok o lumabas. Sa lugar ng insidente, bukod sa maraming dugo, walang anumang bakas na naiwan. Pati na ang katawan ng biktima. Ang susunod na bahagi ng ulat ay ang salin ng saksi. Cao Giffen, bagong empleyado ng hotel na tagapaglinis. Nakakuha ako ng balita mula sa front desk kaninang umaga, na ang kwarto 8,306 ay kailangang linisin. Ang bisita ay nag-check out na, kaya't pumasok ako ng direkta. Ngunit sa daan pabalik, nakita ko ang pinto ng kwarto 8,306. May nakasabit na pakilinis na karatula. Akala ko ay umalis na ang bisita. Kaya't ginamit ko ang keycard para buksan ang kwarto 8,306. Ngunit pagpasok ko, nakita ko ang buong kwarto na puno ng dugo. Napaka nakakatakot. Agad akong natakot at umalis sa kwarto. At pagkatapos ay inabisuhan ko ang front desk. Ang tala ni Cao Giffen ay dito nagtatapos. Kasunod nito ay ang mga tala ng ilang kalapit na bisita at ng front desk ng hotel. Bisita sa kwarto 8,302 si Zhao Wei. Oras ng pag-check-in ay kagabi. Umaga, narinig ang sigaw ni Cao Giffen kaya't pumunta sa pasilyo. Nakita si Cao Giffen na natumba sa sahig. Siya ay nanginginig habang tumatawag sa front desk gamit ang intercom. Bisita sa kwarto 8,318 si Li Hongfeng. Oras ng pag-check-in ay 2 araw na ang nakalipas. Ang tala ay halos kapareho ng kay Zhao Wei. Bisita sa kwarto 8,312 si Guyanping. Kagabi, nasa labas kasama ang mga kaibigan na umiinom. Bumalik sa hotel ng 2:00 ng umaga. Nang dumaan sa kwarto 8,306, bahagyang narinig ang boses ng pagtatalo. Front desk ng hotel, Sixulili. Habang inuutusan si Cao Giffen na linisin ang kwarto 8,308. Mga 10 minuto ang lumipas. Mula sa intercom, narinig ang boses ni Cao. Ang magulong sigaw ni Fen. Magpatuloy ka sa pag-ikot. Ipinapakita ng surveillance sa ikatlong palapag. Ang bisita sa 8,312 si Guyanping ay talagang nasa. Nagpakita sa pasilyo ng 2:00 ng umaga. Ang buong katawan ay nanginginig, tila lasing. Una, nagkamali siyang kumatok sa pinto ng 8,302. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto, 832. Ngunit ang surveillance ay walang naitalang sigawan na sinabi ni Guyanping. Ibinaba ang mga dokumento at ikaw ay nagkunot ng noo. Maraming mga katanungan dito. At higit sa isang tao ang nagsisinungaling. Ang unang katanungan, kung tama ang iyong natanggap na alaala. Kaya ang intercom ng hotel ay kailangang pindutin upang makipag-usap. Sa tala ni Cao Giffen,
Sinabi niyang siya ang unang nakakita sa lugar ng insidente. Pagkatapos ay natakot siyang lumabas ng kwarto. Dito siya nagbigay alam sa front desk. Ipinapakita ng tala ni Zhao Wei na nakita niya ang eksenang ito. Ngunit una siyang nakarinig ng sigaw mula sa loob ng kwarto. Ngunit sinabi ni Xu Lili ng front desk na narinig niya ang sigaw mula sa intercom. Dumating ang sigaw ni Cao Gaifen. Hindi pinindot ni Cao Gaifen ang intercom habang siya ay sumisigaw. Kundi siya ay unang natakot at nahulog sa lupa. Saka lamang siya nagbigay alam sa front desk. Kaya maaaring nagsisinungaling si Cao Gaifen. O nagsisinungaling si Xu Lili. Pangalawang duda. Si Guyanping ay lasing na umuwi sa kanyang kwarto. Nang dumaan siya sa 8,306, narinig niya ang sigawan. Ngunit sa pamamagitan ng mga footage ng surveillance, nagawa pa niyang magkamali sa kanyang sariling kwarto. Paano niya maaalala ng tama ang numero ng kwarto? Kaya pinaghihinalaan mong malamang may nagudyok sa kanya na sabihin ito. Ngunit bakit siya magsisinungaling? Ngunit kumpara sa mga ito, sa tingin mo ang pinakamahalaga ay ang makahanap ng biktima na may maling impormasyon sa rehistro. Na siya ring katawan ni Guan Cheng. Napaka-interesante ng kasong ito. Ibinaba ang mga dokumento. Kinuha mo ang iyong I. Na nakasulat dito ay ang I na ibinigay ng Goose City Police Department. Sa mga kinakailangang pagkakataon, ang pagpapakita ng pagkakakilanlan ay maaaring makapagligtas sa iyo. Ngunit minsan, ito ay maaaring makasama sa iyo. Goose City, isang pangalan na parehong estranghero at pamilyar. Nang ikaw ay natrap sa loob ng 7 taon. Dati, dinala mo ang iyong kapatid na babae sa isang paglalakbay. Nang panahong iyon, dumaan kayo sa lungsod ng Gansa. Narinig mo na may magandang tanawin, kaya't nagtagal kayo dito ng ilang sandali. Pero hindi mo pa rin ito naalala. Ano bang mayroon dito sa lugar na ito na may Clinton Hotel? Nakakagulat. Ang paglalakbay kasama ang iyong kapatid na babae. Sa katunayan, ito rin ang iyong paraan ng pagtuklas sa mundo ng laro. Kaya sa bawat lugar na inyong pinupuntahan, anumang mga tanyag na lokasyon ay iyong naalala. Sige na, ayoko nang isipin ito. Pagkatapos, kinuha mo ang huling bagay sa iyong bag. Ang kalidad ng baril ay napakahusay. Ang baril ng pulisya ng lungsod ng Gansa. Sayang, 5 bala na lang ang natitira sa magazine. Kaya't bawat bala ay dapat gamitin sa tamang pagkakataon. Paalala, pagkatapos ng pag-clear ng kopya, ang sandatang ito ay maaaring i-upgrade sa bersyon na may walang katapusang bala. Talagang ito ay isang nakakatakot na sandata. Medyo nagulat ka. Hindi mo inasahan na ang level na kopya ay nagbigay ng baril. At pagkatapos ng pag-clear, hindi lang ito maaring dalhin palabas, kundi maaari ring i-upgrade sa walang katapusang bala. Malinaw mong mararamdaman na may nakatagong malakas na puwersa ang baril. Sayang, 5 lang ang bala. Sa mga nakalistang sangkot, hindi lang ilan. Ngunit ang baril na ito na may pambihirang kalidad ay epektibo laban sa receptionist ng hotel o kahit sa mga bisita sa katabing kwarto. Ngunit ito ay isang level na misyon. Hindi sapat ang baril na ito para makapasa. At malinaw na nakasaad sa misyon na ang paglalantad ng iyong pagkatao ay maaaring magdala ng mas malaking panganib. Kapag pinili mong bumaril, ang hirap ay maaaring biglang tumaas. Kung ikaw ay isang karaniwang manlalaro, tiyak na kailangan mong gamitin ang baril na ito upang makakuha ng mahalagang impormasyon para sa pangunahing misyon. Itinatago mo ang baril, kahit na hindi ito kapakipakinabang sa iyo. Mas mabuti nang dalhin ito at ipalit sa pera. Basta't ito ay libre, ayos lang. Tungkol sa wala rin itong silbi. Ngunit hindi mo alam. Sino ang tinutukoy na lider sa paliwanag na yon? Dapat ay isang mataas na opisyal mula sa pulisya ng Goose City. Matagal mo nang nauunawaan matapos ang 10 taon ng pamumuhay sa laro. Kahit na puno ito ng mga nakakatakot na nilalang. Ngunit mayroong pangunahing kaayusan na umiiral. Halimbawa, ang mga bisita ng hotel na ito. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong mamamayan. Kahit na maaaring may ilan na nakakatakot ang itsura. Ngunit sa katotohanan, hindi sila gaanong mapanganib. Kaya't wala namang masama kung pumatay ng ilang manlalaro para maglaro. Para sa'yo, ang mga ito ay maituturing na medyo kaakit-akit. Magandang gawing kapitbahay. Ang mga estrangherong piraso ng alaala ay muling sumisikat sa iyong isipan. Ang mga impormasyon ng mga bisita na hindi nakatala sa talaan ay isa-isang lumilitaw. Parang isang projector. Maaari mo pang ang ipahinto anumang oras. At doon, maaari mong suriin ang mga bagay na nais mo. At sa mga sandaling iyon, biglang umingay ang paalala ng sistema. Binabati ang manlalaro sa pagkakaroon ng kakaibang kakayahang Shadow AI. Sa pamamagitan ng mga kakaibang mata na ito, ang mga napanood na tanawin ay tila nakaukit sa iyong isipan. Maari mong kunin ang mga ito ng walang limitasyon. Pumikit ka. Ang kakayahang ito ay itinuro sa akin ng aking kapatid na babae. Hindi ko akalain na magiging isang trick ito sa laro. Paano naman ang mga naimbento kong? Nais mo sanang subukan. Biglang may narinig kang babala sa iyong tainga. Babala. Nakita ang labis na mapanganib na mga salik.
Maaaring magdulot ito ng pagbagsak ng kopya. Mangyaring ihanda ang mga manlalaro para sa paglipat. Ang nakakabinging abiso ay tumunog ng 3 beses. Ito ang nagalis ng iyong pagnanais na subukan. Walang interes. Ilagay ang mga dokumento ng maayos. Tumayo ka at binuksan ang pinto. Hindi ka lumabas. Sa halip, itinaguyod mo ang iyong tingin sa carpet sa ilalim. Isang maliit na piraso ng papel ang pumasok kasabay ng pagbukas ng pinto. Tumakas ka na. Kinuha mo ang piraso ng papel. Ang sulat ay bago. Maliwanag na ito ay kakasulat lang. Sino ang nagiwan nito? Ikaw ay nag-iisip. At sa mga sandaling iyon, may isang nagdadala ng kariton na tagapaglinis ang lumapit. Ngunit hindi siya ang saksi sa lugar ng insidente na si Cao Giffen. Tumingin ang tagapaglinis sa iyo na nakatayo sa pintuan. Pagkatapos ay binuksan ang silid 8-2-1-0. Walang tao sa loob ng silid. Medyo nagtataka ka at agad na nagtanong. Ate, umalis na ang bisita na ito. Anong nangyari, bata? Kaibigan mo siya, di ba? Nang marinig ang gwapong bata sa pintuan na tinatawag siyang ate, ang ngiti ng tagapaglinis ay hindi mapigilan. Hindi, kasi nakipag-usap ako sa kanya ng kaunti nang mag-check-in ako. Naalala ko na sinabi niya sa akin na siya ay matagal nang umuupa dito. Bakit siya biglang umalis, hindi pa nga umabot ng kalahating buwan? Hindi ko alam. Inutusan ako ng front desk na umakyat para maglinis. Oh, tama nga, ate. May isa pang bagay, pwede bang itanong kung hindi pumasok si Cao Giffen ngayon? Nang marinig ito, biglang tumigil ang kamay ng tagapaglinis sa pag-aayos ng kumot. Medyo nag-aalangan at nagtanong pabalik. Bakit mo ito tinatanong? Wala, ate. Hindi ba't narinig kong may nangyaring krimen dito ilang araw na ang nakalipas? Sakto lang na nakita ni Tita Cao habang naglilinis. Ako kasi ay talagang mausisa. At isa pa, ako ay isang manunulat ng mga nobelang misteryo. Kaya gusto kong magtanong tungkol sa mga detalye. Para makatulong sa akin na makahanap ng inspirasyon sa pagsusulat. Ganun ba? Mukhang nag-aalangan ang kasambahay. Nag-isip siya ng kaunti. Sa huli, kumaway siya sa iyo na pumasok ka. Naintindihan mo at umalis ka sa pasilyo. Batang lalaki, ikaw lang ang matamis ang dila. Kaya't handa akong makipag-usap sa iyo ng kaunti. Huwag mo sanang sabihin sa iba. Nang makita kang pumasok sa kwarto, sinabi ng kasambahay habang inilalagay ang mga maruming kumot, sabihin ko sa iyo. Sabihin ko sa iyo. Si Tita Cao ay natakot ng sobra dahil sa insidenteng ito. Ilang araw siyang hindi pumasok sa trabaho. Nakakatuwang isipin, kamakailan may isang katrabaho tayong nagkasakit at nag-leave. At pagkatapos ay nagre-arrange ng schedule. Ako sana ang nakaduty noon. Pero dahil sa pagbabago ng schedule, si Tita Cao na ang naging nakaduty. Tungkol sa nangyari sa lugar, maaari kang pumunta sa dormitoryo at tanungin siya. Pero, batang lalaki, kailangan kitang bigyang babala. Mas mabuti kung gawin mo ito ng tahimik. Ang bisitang ito ay naka-check out na. Kung gusto mo siyang hanapin, maaari kang pumunta sa front desk at magtanong. Nang nasa kalagitnaan na ng pagsasalita, biglang tumaas ang boses ng tagapaglinis. Tumango ka at tahimik na lumingon at naglakad palabas. Talaga, pagdating mo sa pintuan, nakakita ka ng isang babaeng nakasuot ng uniforme. Hawak niya ang isang walkie-talkie habang pumasok. Anong nangyari? Pagpasok ni Liu Yi, nagkunot siya ng noo at nagtanong sa tagapaglinis. Patuloy siyang tumitingin sa iyo. Ito ang bisita mula sa kwarto 200 at siyam. Gusto niyang tanungin kung naka-check out na ang bisita sa kwarto 210. Hindi ko alam, hayaan mo siyang pumunta sa front desk at magtanong. Ganun ba? Pasensya na, Ginoo. Ang bisita sa kwarto 210 ay naka-check out na at umalis. Walang anuman. Magkikita rin tayo kung may tadhana. Pagkatapos sabihin yon, lumingon ka at umalis. Dumating ka sa pintuan ng elevator. Tumingin ka sa kabilang dulo ng pasilyo. Sarado ang mga kwarto ng mga bisita sa magkabilang panig. Mula sa sinabi ng tagapaglinis kanina, hindi mahirap suriin. Si Cao Giffen ay talagang natakot. At mukhang ang hotel ay dapat nagbigay ng babala sa kanila tungkol dito. Hindi pinapayagan ang walang kaparakang pagsasalita. Pagkatapos, sumulyap ka sa surveillance camera sa dingding. Kanina, nagbigay ng senyas ang tagapaglinis na pumasok. At ang biglaang paglitaw ni Team Leader Liu Yi. At kahit na ang bisitang 201 ay umalis na. Ngunit ang pakiramdam ng pagmamasid ay hindi pa rin nawala. Kaya tiyak ka na ang pinagmulan ng pagmamasid ay ang surveillance camera sa koridor. Maaaring hindi ito masyadong tumpak. Ang dapat na minamasid ay bawat bisita na umaakyat. Ang mga nagtatrabaho na tagapaglinis ay mga saksi na nagbibigay ng testimonya sa kaso. Kung pupunta ako ngayon upang kumatok sa pinto ng bisita, hindi lamang ako mailalantad sa surveillance. Ang team leader na iyon ay tiyak na magkakaroon ng pagdududa. Mas mabuti pang pumunta muna sa dormitoryo ng mga empleyado upang hanapin si Cao Giffen. Hanggang ngayon, yung namatay na gumamit ng peking impormasyon, kung sino talaga ay hindi pa malinaw. At talagang hindi ba nakita ni Cao Giffen ang katawan? Ang iyong mga mata ay palaging may kasiyahan.
Kung ang hotel na ito lang ang may problema, napakadali lang noon. Hindi ito may tuturing na level na kopya. Kaya tiyak na may mas malalim na bagay na nakatago sa likod ng kasong ito. At ang ganitong pagalis ng mga patong, unti-unting inaalis ang katotohanan. Ang pakiramdam na ito ay labis na nagbibigay saya sa'yo. Nag-enjoy ka sa mga benepisyo na nararapat sa isang normal na manlalaro. Dumating sa lobby ng hotel. Ang front desk ay ang parehong staff na nagasikaso sa'yo dati. Yung staff na nagasikaso sa iyong pag-check-in. Hello, gusto kong magtanong tungkol sa bisita ng 820. Siya ba ay nag-check out mayong umaga? Sandali lang po, titingnan ko. Ang magandang receptionist ay patuloy na may profesional na ngiti. Ginoo, siya ay talagang nag-check out. Naalala ko, hindi ba siya isang long-term na bisita? Ito ay hindi ko rin alam, Ginoo. Kung kaibigan ka niya, maaari mo siyang tanungin. Sa kabila ng lahat, ang pagkawala ng ganitong customer ay isang kapighatian para sa aming hotel. Sige, salamat. Sa ngiti ng magandang receptionist na tila nagbibigay ng saya, lumabas ka sa lobby ng hotel. Ngunit ang iyong madilim na mga mata ay nagpakita ng isang hindi pangkaraniwang bagay mula sa mga mata ng magandang receptionist kanina. Nakita mo ang impormasyong nais mo. Sa computer interface, ang residente ng 820 ay hindi talaga umalis. Patuloy itong nagpapakita ng status ng pananatili. Nagsinungaling siya. Ngunit ang kanyang mga galaw at ekspresyon ay masyadong normal. Tila alam na niya na darating siya upang magtanong. Ang residente ng 820 ay malamang napatay na. Lumabas ka sa pintuan. Sa harap mo ay ang aspalto na may mga berdeng puno sa loob ng hotel. Bawat ilang metro ay may isang surveillance camera. Ang dormitoryo ng mga tauhan ng hotel ay nasa pinakalalim na bahagi sa silangan. Ngunit ikaw ay diretsong naglakad patungong kanluran. Iyan ang direksyon palabas ng hotel. Babala, ikaw ay lumalayo sa lugar ng misyon. Mangyaring bumalik ka agad. Paglabas mo pa lang sa pintuan ng hotel, nakatanggap ka na ng abiso mula sa sistema. Mukhang hindi na ako makakapunta para makita ang mga matagal ng kaibigan. Pagkatapos, sa isang madilim na bahagi, unti-unting nawala ang iyong katawan. Sa tulong ng kakaibang anino, wala kang kahit na anong ingay na ginawa. Para bang isang mahiwagang daloy na pumasok sa kubeta kung saan naroroon si Cao Gayfen. Huwag umiyak, kalimutan ang lahat at mabuhay ng maayos. Sa loob ng kubeta, si Cao Gayfen ay maputla at pawis na pawis. Ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ang salaysay ng kanyang kasama sa umaga. Malinaw na ito ay hindi epekto ng pagkakita sa pinangyarihan ng insidente. Siya ay natatakot sa ibang bagay. At habang si Cao Gayfen ay medyo kumalma at naghanda ng umalis, isang madilim na baril ang nakatutok sa kanyang likod. Kasabay nito, ang mahinang kakaibang enerhiya ay nagbigti sa kanyang bibig at mga kamay at paa. Huwag kang gumawa ng ingay. Gusto ko lang sanang magtanong sa iyo ng ilang mga tanong. Kung sasabihin mo ang totoo, ayos lang. Pero kung sumigaw ka o may itinatago ka, huwag mong sisihin ako kung magugulat ka. Isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran. Ang biglaang pag-atake at matinding pakiramdam ng presyon ay nagdulot kay Cao Gayfen ng pakiramdam na parang nahulog sa yelo. Matinding tumango si Cao Gayfen. Ang mga luha ay tumutulo na mula sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Huminga ng malalim. Ang boses sa likuran ay tila may nakakaakit na kapangyarihan. Unti-unting humupa ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Cao Gayfen. Kilala mo ba ang namatay na residente ng 8,306 na si Guan Cheng? Hindi ko siya kilala. Ang mga salitang narinig mula sa likuran ay nagdulot ng panginginig kay Cao Gayfen. Hindi niya akalain na ang hindi inaasahang bisita ay narito rin para sa kasong iyon. Hindi ba tapos na ang kaso? Bakit hindi mo pa ako pinapalaya? Ikaw ba ay pulis? Natapos na ang kasong iyon. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng alam ko sa pulis. Talagang wala akong kinalaman dito. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Matalino ka. Ito rin ang dahilan kung bakit nabuhay ka hanggang ngayon, di ba? Para sa isang karaniwang tao tulad ni Cao Gayfen, sobrang labis na gumamit ng baril para sa'yo. Sinadya mong ilabas ito at itapat sa likod ni Cao Gayfen, para ipaalam sa kanya na siya ay tao ng pulis. Huwag mag-alala. Alam kong wala kang kinalaman sa bagay na ito. Pero alam ko rin na nagsinungaling ka. Ang maingay at malamig na tinig ay parang isang tumutusok na matulis na pumasok sa kanyang tainga. Sinabi ko na, kung may kahit kaunting pagtatago, ipaparamdam ko sa iyo ang takot. Dahil maaari akong maging tao ng pulis. O hindi. Ang mga daliri na humahawak sa liig ni Cao Gayfen ay bahagyang humigpit. Sa isang pagkakataon na ito, halos bumagsak ang katawan ni Cao Gayfen. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko ang lahat. Magandang balita. Nakita ko na ang mga tala. Sabi mo, binuksan mo ang pinto at nakita mong puno ng dugo ang loob ng bahay. Sumigaw ka at natumba sa pasilyo sa takot. Pagkatapos, ginamit mo ang intercom para ipaalam kay Xulili sa front desk, tama ba?
Pero ang salaysay ni Xulili ay hindi tumutugma sa iyo. Sabi niya, una niyang narinig ang iyong sigaw sa intercom. Narinig ang iyong sigaw. Opisyal, nagsinungaling si Xulili. Paano mo mapapatunayan na hindi ka nagsisinungaling? Opisyal, hindi ako talaga sa umagang shift. May isang kasamahan na nagkasakit kaya nagbago ang schedule. Inilipat ako sa umaga. Kaya noong araw na yon, medyo nalilito ako sa maagang paggising. Wala akong dalang intercom. Nang marinig mo ito, medyo nagulat ka. Ito ay hindi mo inaasahan. Kung totoo ang sinabi ni Cao Gaifen. Kung gayon, si Zhao Wei ng 8,302 ay nagsinungaling din. At batay sa estado ng pagsasalita ni Cao Gaifen. Sa tingin mo, totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Magandang huli, isang tanong na lang. Basta't isipin mong mabuti ang sagot. Kaya mo nang mabuhay. Noong umagang iyon, ano ang nakita mo nang buksan mo ang pinto ng kwarto, 8,306? Ang bawat salita mo ay umabot sa tainga ni Cao Gaifen. Agad siyang napatigil at hindi makapaniwala na lumingon. Nakita kong may isang bagay na kumakain sa katawan ni Guan Cheng. Umabot na ng tanghali nang umalis ako sa dormitoryo. Naglalakad-lakad ka sa aspalto ng loob ng hotel. Ang mukha ni Cao Gaifen na puno ng luha ay hindi mawala sa aking isipan. Ang bagay na kumakain sa katawan. Sinadya niyang gamitin ang salitang bagay upang ilarawan. Ngunit isang saglit lamang. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon si Cao Gaifen na makita ng malinaw. Ngunit tiyak na tiyak siya na ang bagay na yon ay hindi tao. Siyempre, nauunawaan mo. Dito, ang taong inilarawan ni Cao Gaifen ay katulad niya. Isang ordinaryong espiritu na walang kakayahan na namumuhay sa mundo ng laro. Sa mundong ito na puno ng iba't ibang nakakatakot na espiritu. Tulad ng hotel na gaya ng kay Clinton. Kung magsasara dahil sa bagay na ito, malamang na madadamay si Cao Gaifen. Ito rin ang dahilan kung bakit naniwala siya sa sinabi ng supervisor na si Liu Yi. Gayunpaman, tila may itinatagong isang bagay ang mga testimonya ng mga taong ito. Iyon ay ang surveillance. Walang tala ng surveillance mula sa umaga ng araw na yon sa mga dokumento. Ayon sa paliwanag ng mga tauhan ng hotel, ang surveillance system mula unang palapag hanggang ikatlong palapag ay kasalukuyang nasa maintenance noon umaga. Tila masyadong nagkataon ito. Dumaan sa iyong isipan ang mga bahagi ng investigasyon ng pulisya ng Goose City. Wala nang anumang kakaiba sa mga kuha ng surveillance sa security room. Ang maintenance noong umaga na iyon ay naka-schedule na 1 linggo bago. Maliban na lamang kung pinlano na nila ang pagpatay na ito 1 linggo bago. Sa pag-usad ng investigasyon, tila ang bawat isa ay may kinalaman sa krimen na ito. Pagkatapos, muli kang dumating gamit ang anino. Sa security room ng pangunahing pintuan ng hotel. Sa oras na ito, ang gwardiya sa loob ng silid ay nakapikit at nakasandal sa upuan para magpahinga. Wala siyang kaalam-alam sa surveillance camera sa kisame. Hindi niya alam kung kailan ito tahimik na inilipat. Matulog sandali. Kung makakatulog siya, wala nang problema. Ang tunog na ito ay puno ng pangakit. Si Guardia Wang ay hindi man lang umiyak at natulog na parang patay. Pagkatapos, sinimulan mong suriin ang mga tala ng surveillance ng may kasanayan. 10:15. Ang bisita ng kwarto 820 ay dragging ang kanyang maleta papasok sa pintuan ng elevator. Palakihin ang larawan ng surveillance. Ang iyong maitim na mga mata ay kumikislap. Isang maliit na papel na mahirap mapansin. Nahulog mula sa kamay ng residenteng 820 sa iyong pintuan. Sakto itong natakpan ng frame ng pinto kaya hindi nakuha ng CA. Totoo, siya ang naglagay nito. Ang batang ito ay pinapabilis akong tumakas. Alam kaya niya ang isang bagay. Patuloy mong kinukuha ang surveillance ng hotel lobby sa 10:15. 10:18. Huminto ang elevator sa unang palapag at hindi bumukas ang pinto. 10:30. Pindot ng tagapaglinis ang elevator at pumasok. Hindi siya bumaba. Nakakunot ang iyong noo habang binubuksan mo ang surveillance sa elevator. Pero ang larawan ay puro itim, wala kang makitang anuman. Ipinabalik ang surveillance footage mula sa elevator sa ikalawang palapag. Ang residente na may numerong 820 ay talagang pumasok sa elevator. Pero ang surveillance sa lobby ay walang naitalang pagalis niya. Pinalaki mo ang larawan. Matapos pumasok ng residente sa elevator. Ang mga numero sa display ng elevator ay biglang tumalon at naging 3. Kaya binuksan mo ang surveillance sa elevator sa ikatlong palapag. 10:16. Isang lalaking may suot na itim na sombrero ang lumabas. Hawak niya ang isang maleta. 10:17. Nagsara ang pinto ng elevator at bumaba patungo sa unang palapag. Siya ang lalaking nakasabay ko sa elevator nang mag-check-in ako kaninang umaga. Lumitaw sa iyong isipan ang lalaking may malamig na aura. Lalaking medyo basang-basa ang damit. Akala mo noon siya ay residente ng ikatlong palapag. Pero sa oras na ito, ang maleta na hawak ng lalaki. Maliwanag na ito ay ang bisita ng 820. Mula sa mga kuha ng surveillance, maaaring malaman.
Ang bisita ng 820 ay pumasok sa elevator at hindi na lumabas. Maliwanag na siya ay pumasok sa elevator. Ang lalaking may medyo basang damit ay nasa elevator. Ang taong ito ay naghihintay sa kanya. Hindi mo na kailangang isipin, alam mo na. Ang bisita ng 820 ay naipasok na sa maleta. Talagang handa na siya, kahit ang sukat ng urn. Hindi nakakagulat na siya ay isang kwalipikadong tuso. Siya lang ay may maliit na tapang. Kung kumatok ka noon, handa siyang buksan ang pinto at makipag-usap. Baka makasurvive ka pa. Kaya't sa susunod, nakatuon ka sa lalaking ito at nagsimula kang kumuha ng surveillance. Ang lalaking may itim na sombrero sa kuha. Lumabas mula sa elevator sa ikatlong palapag. Pagkatapos, bitbit ang maleta, binuksan ang pinto ng kwarto 8,306. Ito rin ang lugar ng krimen kung saan pinatay si Guancheng. Tumingin ka pa sa mga naunang video. Noong pagkakataong iyon na sumakay ka sa isang elevator kasama siya. Ang lalaking ito ay pumunta rin sa 8,306. Bakit siya pupunta sa lugar ng krimen? Ito ay nagdudulot sa iyo ng kaunting pagkalito. Kaya't susunod, ililipat mo ang investigasyon sa direksyon ng 8,306. Sa biglang pag-reply ng video, mayroon kang bagong natuklasan. Nang umaga, siya ay pumasok sa elevator mula 14 na napalapag. Ang lalaking ito na may suot na sombrero ay hindi pumasok mula sa labas ng hotel lobby, kundi mula sa kabilang bahagi ng e-elevator. Ngunit habang ikaw ay handang magpatuloy sa panonood, may narinig kang mga yapak mula sa labas. Upang hindi magdulot ng gulo, kailangan mong mabilis na umalis. Sa katunayan, mula nang pumasok ka sa security room, nagkaroon ka ng isang katanungan sa iyong isipan. Bagaman ang dalawang gwardiya ay may sapat na kakayahan, para sa iyo, wala itong pagkakaiba sa mga langgam. Dagdag pa, sa pamamagitan ng surveillance footage, mas lalo pang hindi ka makaramdam ng hindi komportableng pakiramdam na parang ikaw ay pinagmamasdan. Dagdag pa, ang lalaking may sombrero ay bumaba mula sa area. Kaya bago umalis, gusto mong ayusin ang surveillance sa area. Pero napagtanto mong wala dito. Sa surveillance monitor ng security room, tanging ang mga kuha mula sa unang hanggang ika-4 na palapag ng hotel ang naroon. Wala bang kisi sa area? O may iba pang dahilan? Mukhang kailangan kong tingnan ang area. Ang mga tala ng investigasyon ng pulis ng Goose City ay hindi kasama ang area. Dahil ang disenyo ng hotel na ito ay napaka-espesyal. Ang ika-4 at ika-5 palapag ay hindi konektado. Kailangan lang umakyat mula sa ibang bahagi ng elevator. At ang krimen ay nangyari sa ika-3 palapag at walang kinalaman sa itaas. Kaya wala talagang tala ng investigasyon doon. Matapos mong maunawaan ang lahat ng ito, humiga ka sa kama at naghanda ng matulog. Nang bumalik ka kanina, mas tumindi ang pakiramdam ng pagmamasid. Natatakot kang lumabas muli sa araw. Tiyak na magiging sentro ng atensyon. Kaya't nagplano kang kumilos muli sa gabi. Tungkol sa curfew ng hotel na 12:00. Alam mo na ang paraan. Matapos ang lahat mula sa dormitoryo ni Cao Giffen, nagdala ka pa ng kaunting bagay. Ako ay natutulog sa silid. Anong kinalaman nito sa mga babae sa labas? Nagdala ka pa ng isang set ng damit pambabae. 12:00 ng gabi, madilim ang paligid. Para sa mga anino, ang madilim na gabi ay talagang pinakamainam na pagkukunwari. Sa puntong ito, nakatayo ka na ng buo. Ang masikip na uniforme, itim na medyas, at may suot pang peruka. Talagang pinili ang pinakamalaking sukat. Pero medyo masikip pa rin. Ganito ang paglalaro ng laro. Minsan, para sa isang ordinaryong tagumpay. Kung kinakailangan, kailangan talagang magtiis. Pagkatapos, tahimik kang pumunta sa 8,306. Ang silid ay punong-puno ng amoy ng disinfectant. Yumuko ka at ginamit ang daliri upang hawakan ang karpet. Walang kahit anong kakaiba na naramdaman. Sinabi ni Cao Giffen na ang mga bagay na kinakain mula sa katawan ay biglang nawawala. Pero hindi ito possible. Kahit na ang mga anino ay hindi kayang gawin ito. Pero hindi ka naman pumunta rito para imbestigahan ang Guancheng, kundi hanapin ang maleta ng Unit 820. Dahil sa lalaking may itim na sombrero sa surveillance. Ang huling pagalis mula sa 8,306 ay walang dala. Wala sa sala. Wala rin sa kwarto. Tumingin ka sa banyo na nakasara ang pinto. Sa madilim na silid ay walang kahit anong liwanag. Ang iyong mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Ang epekto ng iyong pangitain ay labis na pinalakas sa sandaling ito. Isang malabong anino ang lumabas sa frosted glass. Sa puntong ito, ang amoy ng disinfectant sa silid ay iyong sinadyang pinigilan. Isang banayad na amoy ng dugo ang kumalat. Hindi ka nagatubili. Diretsong itinulak ang pinto ng banyo. Sa iyong harapan ay isang katawan na pirapiraso at tuyo. Nakabitin sa kisam ng banyo. Ang mga mata na hindi makapikit ay may pinalaking mga pupil. Tiyak na ang namatay ay nakaranas ng matinding takot noong buhay pa siya. Sa sahig ng banyo, may isang tao na gumuhit ng kakaibang disenyo gamit ang dugo. Ngunit ang dugo ay tuyo na.
Nakakunot ang iyong noo. Tiyak na ito ay ang residente ng 820. Ngunit ang paraan ng pagkamatay ay kakaiba. Kaninang umaga, nakita mo siya sa butas ng pinto. Noon, siya ay tila natatakot at nabuguluhan. Ngunit ang kanyang katawan ay normal. Sa oras na ito, siya ay tuyo na. Dagdag pa ang madugong disenyo sa sahig. Mas lalo mong naiisip na ito ay parang isang ritual. Ngunit malinaw na ang ritual ay natapos na. Kaya ang dugo sa sahig ay natuyo na. Nang ikaw ay handa ng alisin ang katawan upang tingnan. Biglang may ingay na narinig sa pintuan. Ang lalaking may suot na itim na sombrero kaninang umaga ay itinulak ang pinto at pumasok. Pagkapasok ng lalaki, nakita niya na nakabukas ang pinto ng banyo. Sa loob ay may isang babae na may kakaibang anyo. Ang lalaki ay hindi nagsalita. Siya ay bahagyang ngumiti. Nakita na ang kanyang bibig ay tinahi ng masikip na sinulid. Habang ang itaas at ibabang labi ay nahihiwalay. Maraming malabong likido ang dumadaloy mula sa bibig ng lalaki. Dumadaloy ito sa kanyang damit papunta sa sahig. Umaabot ito sa banyo. Ang malamig na hangin ay kumakalat sa silid. Dito mo lang naintindihan. Bakit basang-basa ang damit ng taong ito? Ito pala ay isang nalunod na nilalang. Ang bibig ng lalaki na tinahi ay lalong lumalaki. Nakatingin sa babae na nakatayo sa banyo na parang naguguluhan. Para bang isa lamang siyang naligaw ng silid. Hindi sinasadyang natagpuan ang nangungupahan ng patay. Naguluhan siya sa kanyang pagpasok. Pero ayos lang. Ang nangungupahan na ito ay aalisin tulad ng ibang mga nangungupahan. Bilang isang tagapaglinis, ito ang kanyang trabaho. Ngunit sa oras na tuluyang kumalat ang malabong likido, isang tinig na puno ng sorpresa ang biglang umabot sa silid. Ang swerte mo naman na dumating ka.